Siya ay isang kasuklam-suklam na insulto na nanood ng brain rot TikToks, ngunit isang araw, ang lahat ay nagbabago kapag siya ay nadala sa ibang mundo na may mga kasanayan sa chat, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas na salamangkero na umiral. Si Taichi ay isang above-average na lalaki na nag-aaral sa high school sa modernong Japan na may IQ ng isang rice cooker at naniniwalang natalo ni Jake Paul si Mike Tyson ng patas. Kahit na siya ay isang total NPC bot, naisip niya na siya ang pangunahing karakter ng kwento dahil lamang sa nagkaroon siya ng isang childhood friend na nagngangalang rin na may mga mommy milkers. Isang araw, habang naglalakad siya pabalik mula sa paaralan kasama si Rin, bigla niyang napagtanto na may isang kakaibang magic circle na lumitaw sa ilalim niya. Ang ganap na inbred na dipshit na ito ay nagpasya na itulak si Rin sa bilog sa pag-aakalang dadalhin siya nito pabalik sa kusina. Ngunit hinawakan ni Rin ang numbskull na ito habang pareho silang dinadala sa isang alternatibong mundo. Pagdating doon, iminulat ni Kiichi ang kanyang mga mata at nakita ang kanyang sarili na nakahiga sa berdeng kapatagan. Nadatnan niya si Rin na nakahiga sa di kalayuan at nagising bago nagtaka kung nasaan sila. Sinusuri nila ang kanilang mga telepono at napansin na hindi sila nakakakuha ng anumang signal o internet. Nagtataka sila kung anong uri ng backwater na lugar ang walang mobile network sa kasalukuyan at iniisip ni Taichi na maaaring wala sila sa Earth. Sinabi niya na ang mahiwagang bilog na nakita nila bago dumating dito ay hindi isang uri ng epekto ng Sie at ang lahat ng ito ay tiyak na totoo. Sinabi ni Rin na hindi ito posible, ngunit pagkatapos ay narinig nila ang boses ng isang higanteng halimaw na mukhang isang napakalaking itim na kabayong lalaki na may napakalaking sungay at mata. Ang kabayo ay tumalon sa ibabaw nila, ngunit dadalhin ka upang mahawakan si Rin at umiwas ng patagilid sa tamang oras upang hindi mapipiga. Sinabi niya kay Rin na tumakbo at lumayo sa kanya hanggat maaari dahil mas mabuti para sa isa na mamatay dito kaysa sa kanilang dalawa at pagkatapos ay sumugod upang tuyain ang napakalaking hayop upang makuha ang atensyon nito. Tinawag niya ang malaking halimaw na isang cotton picker at tinanong kung ang napakalaking sklong nito ay para lamang palabas bago ito hinabol. Mukhang ito na ang katapusan niya, ngunit sa sandaling iyon, isang air blade attack ang nagmumula sa tagiliran at tinamaan ang halimaw sa lig. Biglang lumabas si Crown Baldy mula sa kung saan at pinuri si Taichi sa kanyang mga kasanayan sa panunuya bago sumulong upang hampasin ang kabayo gamit ang kanyang espada. Ang halimaw ay lumalaban sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy mula sa bibig nito, ngunit pagkatapos ay isang itim na salamangka-infused arrow ang lumipad mula sa isang bush at tumama sa hayop sa kanyang binti. Pagkatapos nito, isang pangit na talunan ang lumabas sa bush at sinabing ang mga obsidian na kabayong ito ay talagang matigas at ang paggamit ng mithril arrow ay ang tamang tawag. Sa wakas, natapos ng isang maliit na salamangkero ang pangangaso sa pamamagitan ng pagsunog sa halimaw na may pag-atake ng apoy. Ipinakilala ng grupo ang kanilang mga sarili bilang Barada, Kakulta, at Majulid, at sinabi na sila ay bahagi ng Adventurers Guild at inupahan upang manghuli ng mga obsidian na kabayong ito upang matanggal ang bilang ng mga halimaw sa lugar na ito. Nang makita ang lahat ng ito, kinumpirma ni Taichi na sila ay nasa isang pantasyang ARP-like world at kailangan nilang maghanap ng paraan upang mabuhay dito. Pagkaraan ng gabing iyon, umupo silang lahat sa paligid ng isang apoy sa kampo at tinanong sila ng mga adventurer kung saan sila nanggaling at kung ano ang kanilang ginagawa doon. Napansin nila na hindi komportable sina Taichi at Rin na ibahagi ang impormasyong ito at sinisikap nilang pakalmahin ang mga ito sa pagsasabing hindi nila sila pababayaan sa mga mapanganib na kapatagan na ito at sasamahan sila sa pinakamalapit na bayan na tinatawag na Aspire dahil bahagi ng kanilang trabaho ang pagtulong sa iba. Pinapayuhan din nila sila na ang paglalakbay ng walang armas ay mapanganib, lalo na sa lugar na ito, dahil ang bilang ng mga halimaw ay tumataas at nakatanggap sila ng maraming ulat tungkol sa mga bagon na inaatake at mga taong nawawala sa mga kamakailang panahon. With that, they all call it a night and Berada tells Taichi to make up with Rin na mukhang galit sa kanya sa pagsabi sa kanya na tumakas nang wala siya kanina. Pinag-uusapan nila ito ng magdamag at sa huli ay nagtagpi-tagpi ng isang fist bump at ilang off-screen na pawis na aksyon. Kinaumagahan ay dumating sila sa Aspire at sinabi sa kanila ng mga adventurer na bahagi ito ng Elistane Magic Kingdom at ginagamit nila ang bayang ito bilang kanilang base ng operasyon. Binibigyan din nila ng ginto ang ating mga bida at sinasabi sa kanila ang tungkol sa Adventurers Guild dahil nagpasya si Taichi na maging isang adventurer, pati na rin dahil iyon ang gagawin ng isang alpha male. Sa guild, pinupunan nila ang kanilang mga admission form at binasa ang kontrata at napagtanto nila na kahit papaano ay nababasa nila ang wika ng mundong ito. Pansinin nila na nakausap din nila ang mga tao sa mundong ito at naiintindihan sila ng maayos, kaya dapat mayroong ilang mahika. Pagkatapos nito, sinabi ng receptionist na dadaan sila sa isang maliit na magical aptitude test at maglalabas ng bolang kristal at sasabihin sa kanila na ilagay ang kanilang mga kamay dito dahil ang pagkakaroon ng magic ay kinakailangan para sa sinumang nagnanais na maging isang adventurer. Pagkarinig nito, pareho silang nadismaya dahil sa tingin nila ay wala silang magic at sinabi ni Rin na mauna siya at ipinatong ang kanyang kamay sa bola.
Sa gulat ng receptionist, ang bolang kristal ay nagpapakita ng 4 na magkakaibang kulay at tinanong niya si Rin kung sino siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Taichi na gawin din ito at ang bolang kristal ay biglang nabasag nang ilapat niya ang kanyang kamay dito. At ginawa nitong cream ng receptionist ang kanyang pantalon at tumakbo siya para sabihin ito sa guildmaster. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya kasama ang guildmaster, Gerard, at isang sikat na rank adventurer na nagngangalang Mura the Golden Fencer. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa mag-asawa at sinabi sa kanila na hindi nila ito maiparehistro dito at isasama sila ni Myra sa isang lugar kung saan makakakuha sila ng kinakailangang payo at kung wala ito, hindi sila maaaring maging mga adventurer. Tinanong siya ni Taichi kung ito ay isang uri ng panloloko kung saan sila kidnapin at ibinenta ang kanilang mga bato, ngunit sinabi ni Mira na gusto niya ang kanyang organ, ngunit hindi ang kanyang bato. Pagkatapos ay dinala niya sila sa isang lumang barong-barong sa kagubatan, malapit sa bayan, at kung saan nakilala nila itong mainit na mommy na may malalaking plot na tinatawag na Lemia. Tinanggap niya sila at nalaman niya kay Miura na nasira ang magic measurement device sa guild, kaya gusto nilang siya ang magsagawa ng kanilang pagsubok. Binigyan ni Lemia sina Taichi at Rin ng ilang kagamitang gawa sa kahoy at sinabing ginawa niya ang mga ito at sasabihin nila ang kanilang mahiwagang kapasidad at mga halaga ng lakas ng mahika. Ang mahiwagang kapasidad ay tumutukoy sa dami ng mahiwagang enerhiyang taglay ng isang tao, at ang mahiwagang lakas ay tumutukoy sa kalidad ng nasabing mahiwagang enerhiya. Matapos hampasin ang kanyang kahoy gamit ang kanilang mga kamay, nagtanong sina Taichi at Rin kung ano ang ipinakita nito at sinabi ni Lemia na ang kanilang mga numero ay ganap na wala sa mundong ito at mula ngayon sila ay magiging kanyang mga apprentice. Sa parehong oras, nakikita namin ang isang pares ng mga nakahood na figura na nag-uusap sa isa't isa sa dilim. Ang beta male, si Gunnar, ay nag-uulat sa kanyang alpha male leader at sinabi sa kanya na matagumpay nilang nasabotahe ang summoning ritual na ito. Ngunit dahil masyadong malakas ang caster, na-activate pa rin ang spell. Sigurado silang may mga taong tinawag mula sa ibang mundo, ngunit hindi nila alam kung nasaan sila ngayon. Idinagdag pa niya na sila ay naglabas ng isang malawak na lambat at malapit na silang matagpuan at ito ay talagang nagpapasaya sa pinuno at sinabi niya na siya ay may mataas na pag-asa para sa kanila. Bumalik sa barong-barong, ipinahayag ni Lemire na ang Taichi ay may mahiwagang kapasidad na 120,000 at isang mahiwagang lakas na 40,000, habang si Rin ay may mahiwagang kapasidad na 37,000 at isang mahiwagang lakas na 5,000 dahil siya ay isang babae. Idinagdag pa niya na ang isang matataas na uri ng mga kabalyero ng tao at mga maharlikang salamangkero ay may posibilidad na magkaroon ng mahiwagang kapasidad na higit sa 10,000 at mahiwagang lakas na 2,000, kaya't pareho ang kanilang bilang ay napakataas at madali silang maituturing sa pinakamalakas na nilalang sa mundong ito. Sinabi rin ni Lemia na siya ang pinakamalakas na salamangkero sa kahariang ito, at maging siya ay may kakayahang magikal na 43,000 at mahiwagang lakas na 6,000 at ang kapasidad at lakas ni Mira 3,500 at 3,800 ayon sa pagkakabanggit. Sinabi sa kanila ni Xuen na nagtataglay sila ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, ngunit kung walang pagsasanay ay maaari nilang mapahamak ang kanilang sarili at lahat ng tao sa kanilang paligid. At kaya naman gusto niyang maging apprentice niya sila. Bukod pa riyan, kung makabisado nila ang kanilang mga kapangyarihan, mas mataas sila sa mga ranked adventurers at nangungunang royal mages. Pagkatapos ay tumingin siya kay Taichi at sinabi na kung magsasanay siya ng maayos, maaari pa nga itong makipagdigma sa mga bansa ng mag-isa at maging hari. At kung gagawin niya yon, maaari mong makuha ang lahat ng kayamanan at kababaihan sa mundo habang ipinapakita sa kanya ang kanyang napakalaking pakana. Napansin ni Rin na tumataas ang rocket ni Taichi sa kanyang bulsa at sinubukan siyang bulagin. Habang sinabi ni Lemia kay Miura na sulit na sanayin ang mga gunner na ito. Kinabukasan, sinisimulan ni Lemia ang umaga sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng napakalaking almusal at ipinapaliwanag ang mga pangunahing kaalaman sa mahika. Sinabi niya na mayroong 2 paraan ng paggamit ng mahika at ang mga iyon ay sa pamamagitan ng paghahagis ng mga mahiwagang spell at paggamit ng pangkukulam. Upang gumamit ng mahiwagang mga spelling, ang isa ay dapat umawit ng mga espesyal na inkantasyon upang ipahiram ang kanilang mahiwagang kapangyarihan sa mga espiritu na gumagamit nito upang magkatotoo ang iba't ibang mga spelling. Sa kabilang banda, ang isang mangkukulam ay nakipagkontrata sa isang Panginoon at tagapaglingkod sa isang espiritu at pinapagawa sa kanila ang kanilang utos, na ginagawang mas malakas ito kaysa sa karaniwang mahika. Inihayag pa niya na mayroong 4 na pangunahing elemento kabilang ang apoy, tubig, lupa, at hangin. Ang mga salamangkero ay karaniwang nakakagamit lamang ng isang uri ng elemento, ngunit sa ilang mga kaso, mayroong mga espesyal na salamangkero tulad ni Miura na maaaring gumamit ng 2 elemento tulad ng apoy at lupa o sa kanyang sarili na maaaring gumamit ng 3 elemento maliban sa lupa. Pagkatapos ay idinagdag niya na si Rin ay isang mas bihirang kaso na maaaring gumamit ng lahat ng 4 na elemento. Sa kabilang banda, hindi ko alam kung anong mga elemento ang maaaring gamitin ni Taichi, ngunit sinabi ni Lemia na hanggat hindi siya nakakahanap ng isang espiritu upang bumuo ng isang kontrata, tututukan niya ang pagsasanay sa kanyang mga pangunahing kaalaman. Sinabi rin sa kanya ni Ash na sa nakaraan, ang mga mangkukulam ay gumamit ng liwanag, dilim, at time-space magic, at kung mabisa niya ang kanyang kapangyarihan, siya ang magiging pinakamalakas na salamangkero sa mundo.
Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa kagubatan at ipinakita ni Lemia kay Taichi kung paano ituon ang kanyang mahika sa kanyang mga kamay upang magsagawa ng pisikal na pagpapahusay. Si Taichi ay nagsasanay ng husto upang makabisado ang pamamaraan at habang ginagawa ito, narinig niya ang boses ng isang batang babae na nagsasabi sa kanya ng good luck. Nagtataka siya kung saan ito nanggaling pero parang siya lang ang nakarinig. Samantala, si Myra ay nagtuturo kay Rin at nagtuturo sa kanya ng mga pangunahing kaalaman sa mga spells. Sinabi niya sa kanya na para mag-spells, kailangang magkaroon ng malinaw na imahinasyon. Agad na natutunan ni Rin na gumawa ng isang spell ng apoy at pagkatapos ay binago pa ito sa asul na apoy sa pamamagitan ng pag-iisip ng nasusunog na gas sa halip na kahoy. Ito ay labis na ikinagulat ni Miura dahil iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong siga at tinawag niyang isang prodigy si Rin. Nang maglaon ng hapong iyon, dumating si Rin upang suriin si Taichi na nakakaramdam ng pagkatalo pagkatapos ng maraming pagsasanay sa kamay. Nang makita siyang ganito, nagpasya siyang pasayahin siya. Kaya nagpasya si Taichi na bigyan ito ng isa pang shot at sinubukang ituon ang kanyang mahika sa kanyang kanang kamay. Habang ginagawa iyon, naririnig niya ang parehong parang bata na boses na nagbibigay sa kanya ng ilang tip kung paano ito gagawin at nakakatulong ito sa kanya na magtagumpay habang ang kanyang kamay ay nagsisimulang kumikinang na parang bumbilya. Tinanong niya si Rin kung narinig niya ang boses at iniisip kung multo ba ito o kung ano ang dahilan kung bakit natakot si Rin. Pagkatapos nito, pumasok silang dalawa para kumain ng hapunan at pinuri sila ni Lemia sa kanilang pag-unlad. Sinabi niya kay Mira na patuloy na alagaan si Rin at sinabihan si Taichi na magtrabaho sa kanyang kaliwang kamay sa susunod at patuloy na magsanay hanggang sa makapagsagawa siya ng buong pagpapaganda ng katawan. Sinabi niya na hanggang sa makita nila ang kanyang katangian, ito ang kanyang pangunahing paraan ng pakikipaglaban na angkop sa kanya bilang giga-chat siya. Kinagabihan, lumapit si Mira kay Lemia at tinanong siya tungkol sa dalawang bagong dating. Sabi ni Lemia, sasanayin niya sila hanggang sa puntong makakalaban na sila ng disente sa loob ng 3 linggo dahil dapat ay kaya na nilang ipaglaban ang kanilang sarili sa darating na digmaan. Naisip niya na ang mga kaguluhan sa kabisera ay hindi mag-abala sa kanya sa malayo, ngunit mukhang magiging pangit ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang linggo, nakita namin sina Taichi at Rin na kumukuha ng pisikal na pagsusulit upang makita kung gaano na sila naabot. Si Taichi ay nakikipaglaban sa isang grupo ng mga Fenwolves habang si Rin ay nagluluto ng isang kawan ng mga halimaw ng kuneho. Nakokontrol na ngayon ni Taichi ang dami ng mahiwagang kapangyarihan na inilalagay niya sa kanyang mga kamao at si Rin ay nakakapagbigay na ng mga basic spells ng walang incantation. Habang gumagamit ng maraming elemento ng sabay-sabay. Habang nandoon sila, pinagmamasdan sila ni Lemia at Mira mula sa isang bangin at pinag-uusapan kung gaano sila kalakas sa loob ng maikling panahon. Noon lang, napansin nilang nakaharap ang pares sa isang obsidian horse, ngunit hindi tulad ng una nilang pagtatagpo, ngayon ay mas malakas na sila at nagagawang ibagsak ang halimaw ng medyo madali at kumain ito para sa hapunan. Nang maglaon ng gabing iyon, ipinagdiriwang nilang lahat sina Taichi at Rin na pumasa sa pagsusulit sa pagtatapos at sinabi sa kanila ni Lemia na lilipat sila sa Aspire sa susunod na araw at kukuha ng kanilang unang trabaho bilang mga adventurer. Sinabi rin niya sa kanila na ayon sa kanya, sila ay tinatawag na Lost Ones, na mga taong nagmula rito mula sa ibang mundo. Sinabi niya na kung minsan ay resulta ito ng isang aksidente, at sa iba naman ay pinatawag sila ng isang mangkukulam na may kakayahang gumamit ng space-time magic. Ito ay talagang ikinagulat ni Taichi at Rin at tinanong nila siya kung paano niya nalaman iyon at sinabi niya na ang kanilang abnormal na dami ng mahika at paminsan-minsang paggamit ng mga bagong salita ay nagbigay sa kanila. And that's why she decided to take them as her apprentice, para hindi sila masanay sa masasamang tao. Kung ano ang dahilan kung bakit sila ipinatawag dito, kailangan nitong tanungin mismo ang mangkukulam. Ngunit kakaunti lamang ang mga mangkukulam na may kakayahang gumamit ng time-space magic sa buong kaharian. Sinabi ni Taichi na yon ay isang magandang bagay dahil ito ay paliitin ang mga tao na kailangan nilang hanapin at sinabi na madali nilang matuntun ang mga ito. Alisin ang anumang hindi pagkakaunawaan at bumalik sa kanilang mundo. Sinabi ni Lemmius na maaaring posible ito, ngunit iniisip kung madali nitong gagampanan ang Avids. Pagkatapos ng hapunan, umupo si Taichi kasama si Rin at pinag-uusapan nila ang lahat ng nangyari simula nang dumating sila sa mundong ito. Sinabi ni Taichi na magtatrabaho sila bilang mga adventurer, kikita ng magandang pera at itatag ang kanilang sarili. At pagkatapos ay gamitin ang kanilang impluensya upang mahanap ang mangkukulam na nagpatawag sa kanila dito, ipabalik sila sa kanilang mundo. Nakaramdam din ng pag-asa si Rin at pareho nilang tinatawag itong isang gabi na may ilang off-screen na aksyon. Pagkatapos nito, tinitingnan ni Tasi ang kanyang puting kamay at iniisip kung mayroon ba talaga siyang kapangyarihan na sirain ang malalaking bansa ni Rin, ngunit narinig niya ang parehong tinig mula noon na nagsasabi sa kanya na malapit na silang magkita at inaabangan niya. Ito. She asks her who she was and what she meant that, but the voice just ignored him and flies away while laughing like an annoying way. Makalipas ang ilang linggo, nakita naming nagising si Taekyu sa kanyang kama matapos managinip tungkol sa parehong boses. Nalaman namin na lumipat sila sa Aspire at nagparehistro bilang mga adventurer bago sumali sa isang grupo ng mga adventurer na nagligtas sa kanila sa kanilang unang araw.
Simula noon, gumagawa na sila ng mga menor de edad na i-rank na misyon at unti-unting lumalakas sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong bagay tungkol sa mundong ito. Ginagamit ni rin ang karamihan ng kanyang oras sa pag-aaral sa library at natututo ng lahat ng uri ng bagay tungkol sa mundong ito. Nalaman niya na ang mundong ito ay tinatawag na Altia at ang kaharian na kasalukuyang kinaroroonan nila ay bahagi ng kanlurang kontinente at nagtataglay ng pinaka-advanced na magik sa mundo. Sa populasyon na 20 milyong tao, humigit kumulang 80% ang may kakayahang magsagawa ng pangunahing mahika sa kahariang ito, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isa sa 3 pinakadakilang bansa sa mundong ito. Nalaman din nila na ang Aspire ay nasa malapit sa silangang hangganan kasama ang Holy Scatolite Empire, ang Guardian Empire, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay umunlad bilang isang mahalagang bayan para sa pangangalakal ng mga kalakal at impormasyon. Pagkatapos, dumating ang waitress na may dalang almusal at binibigyan sila ng sulat mula sa guild. Matapos basahin ito, nalaman nilang pinatawag sila ng guild master sa guild. Pumunta sila upang tingnan kung ano ang nangyari at binigyan sila ng receptionist ng isang espesyal na kahilingan sa trabaho upang siyasatin ang isang bar sa mga slum. Nagtataka si Tekshi kung ano ang maaari nilang hanapin sa Brokey Bar at ipinaliwanag ng guild master na kamakailan lamang ay nakarinig sila ng mga chismis tungkol sa mga ninakaw na kalakal mula sa mga bagon na ipinuslit sa lungsod sa pamamagitan ng mga slum. Sinabi niya sa kanila na dapat silang maghanap ng anumang impormasyon na makakatulong sa kanilang mahuli ang mga salarin, at ang gantimpala para sa misyon ay 7 pilak na may mga bonus. Tinanong ni Taichi kung okay lang ba sa kanila na kumuha ng derank mission, at sinabi ng guild master na kung maklear nila ito, mapopromote ito sa derank. Bukod dyan, 2 beses nang nabigo ang quest na ito, at kung mabigo din sila sa pangatlong beses, kailangang magbayad ng dagdag na bayad ang guild para sa kanilang maling assessment. Tinawag ni Taichi na kuripot ang shirt na lalaki, ngunit sinabi niya na sigurado siya sa kanilang mga kakayahan dahil sila ay mga apprentice ni Lemia at pinaalis sila. Sa pamamagitan nito, pumunta sina Taichi at Rin sa mga slum at nagpa siyang magpahinga hanggang gabi kung kailan magaganap ang tunay na makulimlim na negosyo. Habang naglalakad, bumibili si Rin ng ilang prutas ng Melilla, ngunit ang presyo ay lumalabas na doble ang halaga kaysa noong nakaraang linggo. Nagtataka siya kung ang inflation ng Amerika ang pumalit sa mundong ito, ngunit sinabi sa kanya ng tindera na ang mga bagon na nagdadala ng mga kalakal ay inaatake kamakailan at ang lahat ay nahaharap sa kakulangan ng mga kalakal. Nang gabing yon, napansin ni na Taichi at Rin na hinihila si Ikari palabas ng pinto sa likod ng bar, kaya pumasok sila sa loob at humingi ng ale sa bartender. Sinabi ng bartender na hindi siya nagdadala ng mga mahihinang inumin, ngunit sinabihan siya ni Taichi na umupo gamit ang kanyang alpha male na si Heki, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa tumataas na presyo ng mga bilihin sa bayan. Sinabi ni Taichi na nagpaplano rin silang pumasok sa negosyo at iniisip kung makakakuha sila ng ilang impormasyon tungkol sa kung paano ito nagtrabaho. Sinabi ng bartender na hindi ito negosyo para sa mga baguhan, ngunit tinawag siya ni Taichi na isang broke at naglagay ng isang bag ng mga barya sa harap niya at nagtatanong kung bubuksan niya ang kanyang bibig ngayon. Nang makita ito, ang mga sakim na NPC sa bar ay bumangon at sinubukang pagnakawan sila, ngunit pinunasan ni na Taichi at Rin ang sahig gamit ang kanilang walang kwentang likod at ginawa silang matapon ang mga butil. Sinabi sa kanila ng mga guos na inupahan sila ng ilang nakahud na lalaki na humiling sa kanila na ihatid ang mga kalakal mula sa mga bagon na inatake ng mga halimaw. Hindi nila alam kung ano ang hitsura ng tao dahil masyadong madilim, ngunit nangako sila ng magandang pera kaya sumama sila dito. Sinabi ng bartender na ayaw niya ng pera nila at normal lang sa bar na magbenta ng mga bagay na dinadala ng mga taong ito, kaya itigil na nila ang paghukay ng kanilang ilong kung saan hindi ito nararapat. Pagkatapos nito, lumabas sina Taichi at Rin at nagtataka kung sino ang utak na ito. Sa sandaling yon, napansin nila ang 3 babaeng ninja na sumusunod sa kanila, kaya hinikayat nila sila at nakipag-away sa kanila. Sinubukan ni Taichi na pigilin ang pagbabalik sa kanilang lahat sa kusina at nauwi sa pagkatumba ng isa sa kanila ng isang malakas na suntok. Ipinakita rin ni Rin na hindi siya inutil at itinulak ang isa sa kanila pabalik bago hayaang patulugin siya ni Taichi nang may pagkakapantay-pantay din ng kasarian. Pagkatapos nito, pareho silang humarap sa huling mamamatay tao at nagtanong sa kanya kung handa na ba siyang sumuko, ngunit ang unang ninja ay nagising at naghagis ng smoke bomb at pareho silang nakatakas mula sa eksena. Gamit iyon na iniwan ang kanilang walang malay na kasama. Sinabi ni Taichi na wala sila roon para takutin sila mula sa misyon at mukhang sinusubukan talaga nilang patayin sila. Nagulat ito kay Rin at ibinigay nila ang nahuli na ninja sa guild at hiniling sa guild master na panatilihin siyang buhay. Kinaumagahan, nakilala ni na Taichi at Rin si Miura sa tavern na naghihintay doon upang batiin sila sa pag-promote sa Drunk Adventures. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mayroon siyang espesyal na misyon at gusto niyang bumuo sila ng isang partido kasama niya. Ipinaliwanag niya na ang mga bunga ng Melilla sa hilagang kagubatan ay handa ng anihin, kaya ang mga magsasaka ay naglagay ng kahilingan na hulihin ang mga magnanakaw at protektahan ang kanilang ani. 500 pilak ang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon, at makakatulong din ito sa bayan na makabangon mula sa inflation.
Matapos marinig ang lahat ng ito, agad na sumang-ayon ang mag-asawa, at lahat sila ay pumunta sa hilagang kagubatan. Dumating sila sa bukid sa hapon, at nakipagkita sila sa dalawang magsasaka ng NPC, at isang makulimlim na mukhang isang baldado na si Kasim. Habang nakikipagkamay, naramdaman ni Taichi ang ilang gay emotions, at hinawakan ang kamay niya saglit bago bumalik sa katinuan. Pagkatapos nito, lahat sila ay lumakad papunta sa mga bukid upang makita ang mga puno ng malila, at si Rin ay nagsagawa ng isang magic sensing spell sa kanyang mga tauhan upang mahuli ang anumang bakas ng nagtatagal na mahika sa lugar. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isang senyales na nagpapakita sa kanya na ang isang napakalaking halimaw ay papunta sa field at lahat sila ay pumuwesto upang labanan ito. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang isang napakalaking dambuhala kasama ang ilang mga orsi na lumalabas sa kagubatan at nakaharap sa grupo gamit ang kanilang mga armas. Bilang alpha male sa grupo, sinabihan niya si Mura na alagaan ang tatlong maliliit na fries at sinabihan si Rin na magbigay ng suporta habang siya mismo ang nag-aalaga sa napakalaking halimaw. Sa palagay niya, ang paggamit ng level 35 enhancement ay magiging sapat na mabuti para sa trabaho at magtatapos sa isang pagbaril sa ogre ng isang malakas na suntok sa mukha nito. Mamaya sa gabing iyon, umupo si Mira kasama sina Taichi at Rin at sinabi sa kanila na ang mga orsi at ogre ay hindi normal sa rehiyong ito, kaya dapat na bahagi ito ng pakanan ng isang tao. Nagpasya silang maglatag ng bitag para sa kanila at ipakita sa kanila na hindi sila dapat guluhin at tawagin itong isang araw. Pansamantala, nakita namin ang isang nakahuod na batang babae na napapalibutan ng isang grupo ng mga bangkay. Ginagamit niya ang spell na ito para higupin ang puwersa ng buhay mula sa kanila at sinabing nasasabik siyang makilala ang mga salamangkero habang tinutukoy sina Taichi at Rin. At pagkatapos ay naglalaho siya gamit ang kanyang hindi nakikitang balabal. Kinaumagahan, nakita naming binubuksan ni Gerard ang selda ng assassin at tinanong siya kung nagpasya na ba siyang magsalita. Sa kabilang banda, nakikita namin si Taichi at ang grupo na naglalakad sa bukid kasama si Rin gamit ang kanyang magic detection spell upang mahanap ang mga magnanakaw. Sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang grupo ng mga yapak at sinundan sila upang makahanap ng isang hukay ng apoy na kamakailan lamang ay napatay. Sinabi ni Rin na nakikita niya ang presensya ng tatlong tao sa mga bukid sa unahan at sumugod sila pasulong upang mahuli ang tatlong magnanakaw. Si Taichi, Rin at Mayura ay humakbang pasulong at pinasuko sila at dinala sila ng dalawang NPC sa mga tanod ng bayan at ibinalik sila. Pansamantala, pinasalamatan ni Kasen si Taichi at ang iba pa sa kanilang tulong at muling hinawakan ni Taichi ang kanyang kamay ng matagal. Malambing daw talaga ang mga ito, hindi tulad ng ibang mga magsasaka, at tinatanong siya kung ano ang sikreto niya. Sinabi ni Kasim na siya ay isang tagapangasiwa, kaya hindi niya gaanong ginagamit ang kanyang mga kamay, ngunit idinagdag ni Mira na ang mga orsi at ogre ay hindi karaniwan sa rehiyong ito. Ngunit kahit papaano ay alam ni Kasim ang tungkol sa kanila, kahit na siya ay isang magsasaka lamang. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang tumawa si Kasim at ibinunyag na siya ang nag-hair sa mga lalaking iyon para magnakaw ng mga prutas, at siya rin ang kumuha ng salamangkero upang mangakit ng mga halimaw sa bukid. Tinanong siya ni Taichi kung bakit niya ginawa iyon at sinabi niya na ginawa niya ang lahat ng ito para maakit silang tatlo dito dahil kailangan niya ng lakas ni Taichi para makamit ang kanyang layunin at gusto niyang subukan ito mismo. Sa sandaling yon, ang Invisible Robe Lady, si Grammy, ay lumabas sa kanyang invisibility at sinorpresa si Miura mula sa likuran. Sinabi niya kay Kasim na siya ay talagang mabilis na tumakbo sa kanyang bibig at sinabi na siya ang mago at gumaganap bilang bodyguard ni Kasim. Dahil doon, nagsimula ang kanilang labanan at sumugod si Myra upang makipagsagupaan ng mga espada kay Grammy at tinanong siya kung bakit hindi niya siya inatak noong siya ay hindi nakikita. Sinabi niya na ang pagpatay ay para sa mga duwag at hindi niya ito estilo dahil mahilig siya sa pag-aaway ng mga talim at pagtagumpayan ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang sariling lakas. Pareho silang nag-atake sa isa't isa ng maraming beses at nakipagpunyagi sa kapangyarihan, ngunit pagkatapos ay nagpasya si Rin na maging kapaki-pakinabang at nagpaputok siya ng bolang apoy patungo sa Grammy. Dahil dito, tumalon pabalik si Grammy at sinasalungat niya ang spell sa pamamagitan ng pag-atake ng hangin. Sinundan ito ni Rin sa pamamagitan ng pagpapatawag ng alikabok na buhawi at natigilan si Grammy saglit para bumili ng ilang oras para matapos ni Miura ang kanyang pisikal na pagpapahusay. Sinaktan ni Rami ang spell gamit ang kanyang espada, ngunit pinapanatili ni Ren ang opensa at inatake siya ng isang water at earth element na pinagsamang spell. Sa kabilang banda, naghahanda si Tichu na labanan si Kasim at tinanong siya kung nagpaplano siyang isama siya nang walang anumang armas. Sinabi ni Kasim na sa halip ay ipapalaban niya ang kanyang Frost Elemental at ipatawag ang isang nagyayelong halimaw sa tabi niya. Kapag nakikita mo ang beast, iniisip mo na kaya niya itong one-shot gamit ang mas mataas na antas ng pisikal na pagpapahusay, ngunit sa halip na kumonekta dito, umasa lang siya sa elemental. Ipinaliwanag ni Kasim na ang halimaw ay walang pisikal na anyo at maaari lamang talunin sa pamamagitan ng mahika ng apoy. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, parang hindi siya marunong mag-spells. Sinubukan ni Taichi na atakehin ang halimaw gamit ang kanyang talim, ngunit wala itong nagawa. Bumabalik ang elemento ng yelo gamit ang ilang salamangka ng yelo at tumalon si Taichi upang iwasan ang mga spell.
Pagkatapos ay inilabas ni Kasim ang bola ng enerhiya ng buhay na nilikha ni Grammy kagabi at ipinakain ito sa halimaw na nagpapula nito at nagbibigay ito ng napakalaking lakas. Sa pamamagitan nito, ang pulang elemental ay sumulong sa isang nakakabaliw na bilis at napaatras si Tai Chi ng napakalakas na nagdulot sa kanya ng pagdugo mula sa kanyang bibig. Sinabihan siya ni Kasim na sumama sa kanya ng maganda tulad ng isang mabuting bata o kung hindi ay huhulihin niya ang mga babae at sasabihin sa kanila ang katotohanan sa likod ng kwento ng mga ibon at bubuyog. Pansamantala, nakikita namin sina Miura at Rin na nahihirapan laban sa Grammy, na pinabalik si Miura ng isang malakas na suntok at pinabagsak din si Rin. Dahil sa labis na pagkabalisa, nagpasya ang dalawang mage na pataasin ang kanilang power output at sabihin na pamilyar na sila sa pagharap sa isang makapangyarihang salamangkero habang inaalala si Lemia. Nagtanong si Grammy kung hindi na nila siya gaanong pinapansin, ngunit sinabi ni Mara na babalik na lang sila sa pagsunod sa kanilang pangunahing plano, at kasama niyan. Pinahusay niya ang sarili sa antas ng 40 at nagmamadaling salakayin si Grammy. Nagpalitan sila ng ilang strike, ngunit pagkatapos ay si Rin ay naniningil ng Spellblade at nasurpresa ang Grammy. Tumalon pabalik si Grammy upang iwasan ang pag-atake, ngunit sinipa siya ni Miura pabalik at sinundan ni Rin sa pamamagitan ng pag-convert ng kanyang mga tauhan sa isang espada at pagpilit. Grabbing isang blocket gamit ang kanyang espada. Pagkatapos noon, ginamit niya ang spell na blade sa kanyang kabilang kamay para hampasin siya at nasunog nila ang isang magandang tipak ng kanyang ichi. Pagkatapos nito, inihagis ni Rin ang Dust Tornado spell at hinaluan ito ng pulbura upang gawin itong nasusunog. Pagkatapos nito, sinindihan niya ang spell gamit ang isang fireball at pinasabog ang Grammy. Nagagawa pa rin ni Grammy na harangan ang karamihan sa mga pinsala sa kanyang pisikal na pagpapahusay, ngunit sinamantala ni Myra ang pagkakataong ito upang hampasin siya gamit ang kanyang nagniningas na talim at tinapos ang kanilang laban. Pagkatapos nito, tumayo sila sa harap niya at sinabihan siyang sumuko, ngunit bumangon si Grammy habang dinidilaan ang kanyang dugo na parang pervert at sinabing gusto niyang labanan silang muli kapag gumaling ang kanyang mga sugat at mananalo siya sa susunod. Sa sandaling iyon, nagsalita si Kasim at sinabihan ang mga batang babae na sumuko maliban kung gusto nilang makita si Tai Chi na mabugbog ng kanyang pulang elemento. Ang mga batang babae ay nag-iisip tungkol dito ng ilang sandali at nakakaramdam ng panlulumo habang si Tai Chi ay nagtataka kung paano ito nauwi sa ganito at kung siya ay hindi dapat magkaroon ng kapangyarihan upang sirain ang mga bansa. Habang sinusumpa ang kanyang kahinaan, siya ay nawalan ng malay at narinig ang parehong boses mula sa dati sa kanyang panaginip. Tinanong nila siya kung gusto niya ng kapangyarihan at sabi ni Tai Chi na gusto niyang mabash sa lupa ang mukha ng mukhang tanga at pagsisisihan ang ginawa niyang panggugulo sa kanya. Ipinakilala ng boses ang kanyang sarili bilang espiritu ng hangin na nagngangalang Ariel at sinabing magiging exception ito, at dahil lalabag siya sa mga patakaran, maaaring kasing sakit ng kamatayan ang pakiramdam, ngunit kung gusto pa rin niya ang kapangyarihang ito, ipapahiram niya ito sa kanya. Sumang-ayon si Tai Chi, at nakita namin siyang nag-transform sa full-on na avatar mode habang siya ay nakatayo na may makapal at mahangin na aura na nakapalibot sa kanya. Si Kasten ay muling sinisingil sa kanya ang pulang avatar at pinabalik siya sa paglipad, ngunit tumayo si Tai Chi at sinabing ang pagtama ng tangking ay parang isang kuting ang tumama sa kanya gamit ang paa nito. Pagkatapos ay naglulunsad ang Red Elemental ng Flame Breath attack patungo sa kanya, ngunit pinakawalan ni Tai Chi ang isa pa niyang hake at bumagsak ito ng malakas na wind stream na sumisira sa Flame Attack at Red Elemental sa isang pagkakataon. Nang makita ito, nagsimulang tumakas sina Kasim at Grammy. Sinubukan silang pigilan ni Tai Chi, ngunit naramdaman niya ang sakit na sinabi sa kanya ni Ariel at napaluhod siya. Nagawa pa rin ni Tai Chi na magpakawala ng isang huling pag-atake bago mawalan ng malay at kinuha ang kanang braso ni Kasum na opisyal na ginawa siyang pinakakalunos-lunos na one-armed anime character. Pagkaraan ng ilang araw, nakita namin si Tai Chi na ginigising siya sa bahay ni Lemiox at iniisip kung paano siya nakarating doon. Sa sandaling iyon, pumasok si Lemiox at tinanong niya ito, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan at pareho silang bumaba upang kumain. Si Tai Chi ay kumakain tulad ni Goku at Lemia. Sinabi sa kanya na naubos na niya ang lahat ng kanyang mahika sa huling labanan at wala siya sa loob ng isang buong linggo. Ipinaliwanag niya na kadalasang pinupunan ng mga tao ang kanilang mahika sa magdamag, ngunit kung ubusin nila ang lahat ng ito, maaari itong ilagay sa malakoma na estado sa loob ng mas mahabang panahon para makabawi. Sinabi niya sa kanya na dinala siya ni Namira at rin dito nang hindi siya nagising pagkatapos ng isang araw at pagkatapos ay itanong sa kanya ang mga detalye ng nangyari sa hilagang kagubatan. Sinabi sa kanya ni Takeki ang lahat at sinabi niya na dapat ay gumamit si Kasa ng Crimson Pact sa Frost Elemental. Ito ay isang ipinagbabawal na ritual na gumagamit ng puwersa ng buhay ng mga hayop at tao, at ang pagkain ng isa ay maaaring maglabas ng napakalaking halaga ng mahika na lampas sa kakayahan ng gumagamit. Sinabi ni Tai Chi na sa sandaling iyon ay talagang naramdaman niyang parang wala na siya. Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang boses na nagpakilalang si Ariel at nagbigay sa kanya ng kapangyarihang lumaban. Nang marinig ito, talagang nagulat si Lemia at binigay niya sa amin ang magandang shot ng kanyang kayamanan. Sinabi niya na ngayon ay alam na niya kung anong uri ng pangkukulam ang kayang gawin ni Tai Chi at ipinaliwanag niya na siya ay isang summoner.
Ang mga summoner ay katulad ng mga shaman na nakipagkasundo sa mga espiritu at binibigyan ng karapatang magsagawa ng mas malalakas na mahika batay sa kanilang pagsasama. Ngunit ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga summoner ay ang kakayahang makinig sa mga espiritu. Idinagdag pa niya na sa mundong ito, ang mga espiritu ay nasa pinakamataas na ranggo na mas mataas kaysa sa mga dragon na nakahihigit sa mga tao. Dahil dito, hindi sila nakikita o naririnig ng mga tao maliban sa mga summoner na maaaring mag-utos sa mga espiritu at magpaspell para sa kanila. At dahil ang mga spelling na ito ay direktang ibinato ng mga espiritu, mas malakas ang mga ito kaysa sa mga spelling na gumagamit ng medium gaya ng mga shaman o salamangkero. Matapos malaman kung paano naakit ng kanyang baliw na pinalaki si Haki ang isang espiritu at ginawa siyang summoner, lumabas siya para kumuha ng kape bago makipagkita sa mga babae. Tinanong niya ang waitress kung alam niya kung nasaan sila, ngunit ang sabi niya ay hindi pa sila bumabalik simula nang umalis kaninang umaga. Nagpasya si Taichi na hanapin ang kanyang sarili at lumabas, ngunit pagkatapos ay nakatagpo siya ng ilang Discord mods na nakikipagtulungan sa isang magandang babae. Siya ay humakbang pasulong at sinabi sa kanila na iwanan siya at ginamit ng babae ang pagkakataong ito para palayain ang sarili at hawakan ang braso ni Taichi. Siya ay kumikilos na parang siya ang kanyang kalaguyo at kinukumbinsi siya na makipaglaro gamit ang kanyang napakalaking plano. Sinubukan ng isa sa mga Discord mods na suntukin si Taichi at sinabihan siyang isipin ang sarili niyang negosyo, ngunit umiwas si Taichi at pinatulog ang lalaki gamit ang isang sipa sa kanyang lead. Nang makita ito, ang ibang lalaki ay nabigla at hinawakan ang kanyang kaibigan at bumalik sila sa basement ng kanilang ina. Sa sandaling wala na sila, pinasalamatan ng batang babae si Taichi sa pagligtas sa kanya, ngunit sinabi niya na mukhang kakayanin niya ang kanyang sarili. Itinuro niya na nagawa niyang palayain ang sarili mula sa kanilang pagkakahawak at nagawa pa niyang sundan ang mga biglaang paggalaw nito nang umatras siya para iwasan ang pag-atake. Bukod pa riyan, tila hindi siya nabigla sa katotohanang pinahiga niya ang isang lalaki sa isang sipa. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ng batang babae na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sila at binanggit na medyo magaspang siya sa kanya noong una nilang pagkikita. Nagtataka ito kay Taichi kung siya ba ang kanyang kapatid na babae mula sa Alabama, ngunit pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Anastasia at ibinunyag na siya talaga ang babaeng ninja na kanyang pinatumba at ipinasa sa guild. Samantala, nakikita natin ang amo ni Kasim na tinatawag ang sarili na emperador. Pinupuri niya si Kasim para sa pagkuha ng lahat ng impormasyon na nakuha niya tungkol kay Taichi at sinabi na ang kanyang braso ay isang maliit na halaga upang bayaran yon. Pagkatapos ay bumaling siya sa Grammy at sinabing kailangan niya ng ilang pagbabago upang mapagsilbihan siya ng mas mahusay at maglagay ng espesyal na spell sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang bagong side quest kay Kasim at sinabi sa kanya na ito ay magiging isang maliit na kalokohan lamang at magiging isang magandang paraan para hindi siya maalat sa panahon ng One-Armed Club. Pagkatapos ibigay sa kanya ang misyon, nakita namin ang dalawang batang babae na pumasok sa silid na nagtatanong sa emperador tungkol sa karnabal. Sinabi niya na malapit na silang magsimula at maglagay ng isang dokumento sa isang tumpok sa mesa at sinabi na ito ang magiging imbitasyon ni Taichi sa party. Bumalik sa bayan, isiniwalat ni Anastasia na siya ay sumali sa guild at ngayon ay nagsusumikap sa paglutas ng kaso ng mga smuggled goods. Sinabi niya kay Taichi na ang kanyang pagsisiyasat ay humantong sa kanya sa gusaling ito at pareho nilang sinalakay ang gusali upang mahanap ang utak sa likod nito. Nakatagpo sila ng iba't ibang guons at nilalabanan sila para tuluyang makarating sa kwarto kung saan nakaupo kanina si Kasim at ang kanyang amo. Hinahanap ka ni Beer ang papel na naiwan ng emperor at ang pagbabasa nito ay talagang nag-aalala sa kanya. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Miura at Rin na nag-enjoy sa nightlife habang naglalakad sa palengke ng bayan at kumakain ng matamis. Tila nag-aalala si Rin kay Taichi, ngunit tiniyak ni Mayura na nasa mabuting pangangalaga siya kay Lemia at sinabi sa kanya na dapat silang tumuon sa kanilang misyon sa ngayon. Sa sandaling iyon, may sinundan ang gang ni Enoda at nag-iisip kung dapat ba nila silang akitin sa isang lugar na walang masyadong tao, ngunit pagkatapos ay inatake sila ng isang nakahood na bata mula sa likuran gamit ang isang espada. Tumalon si Rin at Mira at sinabi sa lahat na umalis doon bago harapin ang assassin. Pinataas ni Mira ang kanyang espada at nagmamadaling magsalubong ang kanilang mga espada habang sinasalakay ni Rin at Water ang bata upang linisin ang mabahong mukha nito. Pagkatapos noon, naghanda siya ng Wind Tornado spell, ngunit inatake siya ng ilang salamangkero mula sa rooftop. Kinansela ni Rin ang kanyang spell at tumalon malapit kay Miura para maglagay ng defensive barrier at napagtanto nila na ito ay 4 laban sa 2 labanan. Ngunit pagkatapos ay narinig nila ang boses ni Grammy mula sa isang lugar na nagmula sa kawalan ng kakayahang makita at ibinaba si Miura nang may biglaang pag-atake sa kanyang tiyan. Pagkatapos noon, binuhat niya ito at tumakbo palayo at sinabi kay Rin na hindi niya iyon estilo ngunit hiniling siya ng amo kaya wala siyang pagpipilian. Sinubukan ni Rin na sundan siya ngunit pinananatiling abala siya ng mga goons at si Grammy ay nakaalis doon. Pansamantala, nakikita namin sina Taichi at Anastasia na naglalakad sa isang tunnel na gawa ng earth magic. At ibunyag na ang papel na nakita nila sa gusali ay nagsabi sa kanila na mayroong isang kawan ng 3,000 goblins na pinahusay na may mga crimson pack na nagtatago sa isang lugar dito sa ilalim ng Asper.
Sa kalaunan ay narating nila ang isang pinto sa dulo ng tunel na may ilang buto sa labas nito at binuksan ito ni Anastasia gamit ang kanyang mga kasanayan sa lockpicking kung sakaling ito ay nakulong. Nang makitang ganito ang trabaho niya, sinabi ni Takeshi na nang ibigay niya siya sa guild, hiniling niya na ipagpatuloy niya ang kanyang buhay na malinis kaya ngayon ay may halo-halong damdamin siya tungkol sa paggamit sa kanya ng guild para sa kanilang mga misyon. Napangiti si Anastasia nang marinig ang mabubuting salita na ito at sinabihan niya itong tawagin siyang Ana mula ngayon at ipagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Bumalik sa bayan, pinaalis ni rin ang mga piping inis na sinusubukang pigilan siya at tumalikod upang makita si Grammy na nakatayo sa likuran niya. Binabati niya ito sa mabilis na pag-aalaga sa kanila at sinabi sa kanya kung nasaan si Mira. Sinabi rin niya sa kanya na sinusubukan ng kanyang amo na pakainin siya ng isang pulang-pula na globo at sinabi na wala siyang pakialam kung may makakuha ng Ishkade. Ngunit sila ay kanyang biktima at hindi niya pinahahalagahan ang pagkuha nito sa ibang tao. Nang marinig ang lahat ng ito, nagmamadaling pumunta si Rin sa gusali kung saan nakalagak si Mira at binugbog ang lahat sa loob para makarating sa silid kung saan siya nakakulong. Ibinagsak niya ang pangunahing spellcaster gamit ang wind spell at pinalamig ang iba gamit ang yelo bago sirain ang magic circle gamit ang earth magic at pinakiramdaman si Mira mula sa kanyang mga tanikala. Sa sandaling yon, ang emperor ay pumasok sa tabi ni Kasim at binabati si Rin sa pagliligtas sa kanyang kaibigan nang hindi napatay ang sinuman sa proseso. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang mastermind sa likod ng lahat ng ito at naghahanda si Rin na labanan siya. Ngunit sinabi niya na wala siya roon para dumihan ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na isang kawan ng 3,000 halimaw ang sasalakay sa bayan. Kaya walang kwenta kung mag-away sila dahil masisira ang lahat once na umatake sila. Nang marinig ito, sinabi ni Rin ang pangalan ni Taichi at sinabi sa kanya ng emperor na hindi siya darating upang iligtas sila dahil naghanda sila ng ibang yugto para sa kanya. Kaya ngayon ay nasa kanila na upang protektahan ang bayang ito at na inaasahan mong makita kung paano nila ito gagawin at umalis. Sa kanilang paglabas, tinanong ni Kasim ang emperor kung kinakailangan ang pag-atake sa bayan mula sa loob at labas ng sabay at sinabi niya na yon nga at tinanong siya kung gaano karaming mga halimaw na puno ng pulang-pula ang kanyang inihanda sa kabuuan. Sinabi ni Kasim na nakuha nila ang 500 sa ilalim ng lupa at humigit kumulang 200 sa ibabaw ng lupa at sinabi ng emperor na dapat na sapat ang mga iyon upang masubukan ang lakas ni Taichi at rin ng buo. Samantala, nakikita natin ang pagligtas ni Taichi kay Ana mula sa isang earth golem sa pamamagitan ng pagharang sa suntok nito gamit ang isang kamay. Hinahayaan niya itong bumagsak at pagkatapos ay tumalon pasulong na may pisikal na pinahusay na suntok upang maibaba ang golem minsan at para sa lahat. Pagkatapos nito, bumukas ang isang pinto sa kanilang harapan, at nakita nila ang isang pares ng mga batang babae na nakatayo sa ibabaw ng isang goblin farm, na tila nabighani sa isang pulang-pulang-pula na kasunduan. Ipinakilala ng mga babae ang kanilang sarili bilang si Milo at Melo at sinabing sila ang lumikha ng Earth Golem at papakawalan ang lahat ng mga duwende na ito sa bayan para makipaglaro sila sa mga taong bayan at magkaroon ng hapunan ang mga lalaki at bata. Tinitingnan ni Taichi ang mga pipi nilang mukha at tinanong kung mukhang hindi magandang ideya yon para sa kanila dahil mga bata rin sila, ngunit ang sabi ng mga babae ay kokontrolin nila ang mga duwende gamit ang orb na ito at pinakawalan sila. Bumalik sa bayan, pumunta si Mira at Rin sa guild at sinabi kay Gerard ang tungkol sa emperor at ang kanyang planong salakayin ang bayan gamit ang 3,000 halimaw. Tinawag ni Gerard ang lahat ng adventurer sa Aspire at humingi din ng tulong sa Town Watch at naghanda sila para simulan ang defensive war. Sa pamamagitan lamang ng 180 adventurer sa kanilang pagtatapon, ang mga bagay ay mukhang masama para sa kanila, ngunit pagkatapos ay sumali si Lemia sa labanan at hinihikayat silang lumaban. Samantala, sina Taichi at Ana ay nakikipaglaban sa mga pulang goblins at sinubukang pigilan ang mga ito sa pag-akyat sa lupa. Gumagamit si Taichi ng pisikal na pagpapahusay para durugin silang lahat, ngunit natatakot siyang sirain ang kuweba at bumalik sa normal na labanan. Habang nakikipaglaban sa napakaraming duwende, hindi nagtagal ay narinig niya ang boses ng mga babae at napansin niya na ang bolang kristal na mayroon sila ay walang silbi at inaatake na rin sila ngayon ng mga duwende. Ginagawa niya ang kanyang paraan sa pamamagitan ng mga halimaw at iniligtas ang mga ito at hinihingi sila ng paumanhin para sa kanilang mga aksyon. Pagkatapos ay sinabihan niya si Rin na bantayan sila at pumunta sa isang buong halimaw na pangangaso upang linisin ang lahat ng 500 sa kanila sa ilalim ng lupa. Bumalik sa guild, tinatasan ni Lemia at ng iba pa ang kanilang sitwasyon at sinabi ni Lemia na gagamitin niya ang isa sa kanyang mga taktikal na klaseng malalaking lugar na spell upang mabawasan ang bilang ng mga halimaw dahil wala ng ibang paraan para labanan nila ang napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Ngunit ang paggamit ng ganoong spell ng maaga ay mag-iiwan sa kanyang mana reserves at hindi na siya makakagawa ng anumang malalaking pag-atake. Nang marinig ang lahat ng ito, sinabihan siya ni Rin na iwanan ang lugar ng effect spell sa kanya at ipinaliwanag niya na maaaring makapagbigay siya ng spell na katulad ng isang sumasabog na bulkan.
Sinusubukan niyang ipaliwanag ang agham sa likod ng paggamit ng enerhiya ng singaw upang lumikha ng bomba, ngunit lumilipad ito sa kanilang mga ulo tulad ng mga aralin sa matematika na lumilipad sa akin. Ngunit sinabi ni Lemia na nagtitiwala siya sa kanya at hinahayaan siyang alagaan ito. Kinaumagahan, habang lumalapit ang mga halimaw sa kanilang mga pader, sinimulan ni Rin ang kanyang spell at nagsimula sa paglikha ng napakalaking butas sa lupa gamit ang Earth Magic. Pinapasok niya ang karamihan sa mga halimaw at pinunan ng tubig ang palanggana bago lumikha ng isang higanteng bola ng tinunaw na metal sa ibabaw ng mga ito at inihagis ito sa loob. Mabilis na lumalamig ang metal at lumilikha ng selyo sa ibabaw ng butas bago pumutok ng malakas mula sa lahat ng singaw na nabubuo sa ilalim. Ang malaking pagsabog ay nagpagulat sa lahat at pinangunahan ni Lemia ang counterattack, kasama si Gerard na nagmamarksa sa mga adventurer sa mga puwersa ng kaaway. Samantala, pinagmamasdan sila ni Kasim at ng Emperor mula sa isang bangin, at sinabi ng Emperor na sulit ang panonood kay Lemia sa pagkilos nito ng mag-isa. Ngunit ang makitang si Rin ay nagpahayag ng gayong mapanirang spell ay isang kasiyahan sa itaas. Pagkatapos ay sinabi nito na malapit na silang harapin ang tunay na panganib, at nakita namin ang isang adventurer na nagulat kay Gerard na 200 halimaw na pinahusay na may Crimson Pack ang sumali sa labanan. Ito ay talagang nag-aalala sa kanya, ngunit pagkatapos ay nakita nila si Taichi na dumating sa kampo kasama si Ana, ang 2 babae. Pinuno niya si Gerard tungkol sa nangyari sa ilalim ng lupa at tinanong siya tungkol kina Miura at Rin bago lumabas para tulungan sila. Sa kabilang banda, nakikita namin sina Miura at Rin na napapagod sa lahat ng pakikipag-away at papuri kay Lemia sa pagiging puno pa rin ng enerhiya. Noon lang, napansin nila ang napakalaking kuyog ng mga halimaw na puno ng pulang-pula na sinabi ni Lemia sa kanila na hintayin siya ng 30 segundo para makapagbigay siya ng malakas na spell at maalagaan sila. Nagmamadali sina Mura at Rin at sinira ang isang bungkus ng maliliit na fries, hanggang sa ipahayag ni Lemiv ang O spell at ang mga kaaway sa harap nila ay naging 3 pulang ogre lamang, na tila namumuno sa hukbong ito ng mga halimaw. Ang 3 sa kanila ay kumuha ng isang orc bawat isa, ngunit ang pag-atake ni Rin ay tila masyadong mahina upang makagawa ng anumang pinsala sa halimaw at ito ay lumakad papunta sa kanya upang ihatid ang pagtatapos ng suntok. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya na kahit na mahulog siya dito, si Taichi ay darating at ililigtas silang lahat at nagsisisi na hindi sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang tunay na nararamdaman para sa kanya. Ngunit bago pa siya mapatay ng halimaw, tumalon si Teiki at hinarangan ito ng isang kamay at sinabihan siyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol dito kapag tapos na sila sa digmaang ito. Hindi nagtagal ay sumunod sina Lemia at Mira at inaalagaan si Rin habang tinutulak ni Taichi ang pulang dambuhala bago ito hinawakan at inihagis sa lupa. Pagkatapos ay tinalon niya ito at pinatumba ito ng malakas na suntok sa dibdib nito. Pagkatapos noon, naglakad siya pabalik para makipagkita sa mga babae at tinanong siya ni Mira kung anong enhancement level ang ginagamit niya at sinabi niya sa kanya na gumamit siya ng level 100 or else hindi siya magiging match sa mga halimaw na ito. Pagkatapos ay tinanong ni Taichi si Lemia tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at itinanong kung magagawa nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, ngunit sinabi niya na halos hindi nila sila mapipigilan sa kanilang kasalukuyang lakas. Ipinakilala sila ni Taichi kina Mayo at Melo, at sinabihan silang pigilan ang mga halimaw sa pag-atake sa kanya, upang labanan niya ang 3 pulang dambuhala at sana, kapag natalo niya sila, ang mga halimaw ay babalik. Sa pamamagitan nito, hinamon ni Taichi ang 3 dambuhala sa isang labanan, at nakita namin sina Kasim at ang emperador na nakatingin sa labanan kung saan sinabi ng emperador na ang lahat ng ito ay ayon sa binalak ng babaeng iyon, habang tinutukoy ang isang lihim na utak na higit pa sa kanya sa ganitong pamamaraan. Bumalik sa kampo, nakita namin si Ana na nag-aalaga sa mga nasugatan na sundalo habang naririnig ang tungkol sa sitwasyon sa frontline. Nagpasya siyang magtiwala kay Taichi, ngunit pagkatapos ay may dumaan sa kanya na may hood at may ibinulong sa kanyang tainga, na nagpapalakad sa kanya patungo sa larangan ng digmaan na parang walang isip na puppet. Sa kabilang banda, si Lemia at ang iba pang mga adventurer ay nakikipaglaban sa maliliit na halimaw habang si Taichi ay nakikitungo sa mga dambuhala sa 3 laban sa isang sitwasyon. Sa kabila ng pagkakaiba sa kanilang mga numero, nagawa ni Taichi na patumbahin ang isa sa kanila at natapos ang trabaho salamat sa kanyang nakakabaliw na kapangyarihan sa mahika. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang manginig ang lupa at isang dragon ang lumabas sa lupa at kinain ang mga dambuhala para sa almusal. Nang makita ang halimaw, nagtataka si Lemia kung bakit ito naririto dahil karaniwang hindi naabala ng mga dragon ang kanilang sarili sa pakikialam sa mga labanan sa pagitan ng mas mababang uri ng hayop. Ang lahat ay nagtitipon sa paligid ng Taichi at nalaman namin na ang kambal na ulo na gintong dragon ay bahagi din ng misteryosong mastermind na plano na subukan si Taichi. Sinabi ni Taichi kay Lemia at sa iba pa na lumika sa bayan para sa pinakamasamang sitwasyon at sinabing lalabanan niya ang dragon ng mag-isa. Sinabi ni Rin na mananatili siya sa kanya at sinabi ni Merin sa kanila na bumalik ng buhay kung hindi ay hindi niya sila patatawarin. Dahil doon, lahat sila ay bumalik at sinabi ni Taichi kay Rin na manatili na rin dahil sa pagiging isang babae, dadating lamang siya sa kanyang paraan.
Bukod pa riyan, kung pipiliin ng dragon na atakihin siya, susubukan niyang ipagtanggol siya bilang lalaking sigma na siya. At tiyak na yon ang magiging dahilan sa likod ng kanyang pagkatalo. Sinabi ni rin na naiintindihan niya at nakatuon siya sa pagtatanggol sa sarili habang naghahanap ng mga paraan upang suportahan si Taichi sa anumang paraan na magagawa niya mula sa malayo habang si Taichi ay tumatakbo pasulong upang harapin ang dragon. On his way, he called out to Ariel but she don't respond and he wonders if the first time was just a fluke. Ano man yon, pinahusay niya ang kanyang sarili sa antas ng 100 at pagkatapos ay tumalon pasulong upang simulan ang laban sa isang malakas na suntok. Hinaharangan ng dragon ang pag-atake gamit ang kuko nito at humaharang pabalik ng isang bungkos ng mga bolang apoy na sinusundan ng isang tail whip attack. Sinubukan ni rin na tumulong sa pagkuha ng mga tupa ng kabilang ulo ng dragon ang bumaril ng bolang apoy patungo sa kanya bilang isang babala at sinabi sa kanya na manatili sa likod tulad ng pag-aksaya ng kanyang espasyo. Si Taichi ay nawala ng maraming yi sa tail whip attack at nagtataka kung bakit tinutulungan ng dragon ang mga halimaw na salakayin sila. Sa sandaling yon, lumapit si Ana sa kanya at sinabing kailangan niyang ayusin ang kanyang mga sugat, ngunit tinanong ni Taichi kung bakit nandoon ang kanyang mga piping pakana at ito ang nagpabalik kay Ana sa kanyang katinuan. Medyo nalilito siyang tumingin sa paligid at nagtataka kung paano siya nakarating doon, ngunit ginagamit ng dragon ang pagkakataong ito para ilunsad ang isang bola ng asul na apoy patungo sa Taichi. Nagmamadaling sumulong si Rin upang iligtas siya, ngunit itinulak ni Ana si Taichi sa gilid at siya mismo ang natamaan. Ang pag-atake ay humihinga sa kanyang tiyan at sa kanyang mga huling sandali ay nakahiga siya sa mga bisig ni Taichi at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Ikinuwento niya kung paano siya lamang ang nakakita sa kanya bilang isang babae at hindi isang kasangkapan at hiniling sa kanya na maging kanyang kaibigan kung siya ay namamahala upang mabuhay ito, ngunit pagkatapos ay huminga ng kanyang huling at namatay sa kanyang mga bisig. Nagalit si Taichi nang makita siyang pumanaw at sinimulan niyang isumpa ang sarili dahil sa hindi pagseryoso sa kanyang kapangyarihan at sapat na pagsasanay. Pagkatapos ay tinawag niya si Ariel at sinabing alam niyang nakikinig ito at sinabihan siyang ibigay ito sa kanya. Siya ay nagpakawala ng isang napakalalaking dagundong at sinabi sa kanya na ibigay ito sa kanya ng husto at tumugon si Ariel sa kanyang tawag at sinabi na ito ang uri ng matinding emosyon na hinahanap niya mula sa kanya. Biglang napadpad si Taichi sa isang eroplano kung saan nakausap niya si Ariel at humingi ito ng tawad sa hindi niya naibigay na kapangyarihan sa kanya tulad ng dati. Sinabi niya sa kanya na dapat silang bumuo ng isang formal na kasunduan muna at upang gawin yon ang summoner ay dapat tumawag sa espiritu at hingin ang kanilang kapangyarihan at pangalawa, dapat silang maging handa na tanggapin ang kapangyarihang iyon ng buo. Matapos malaman ang tungkol dito, humingi ng paumanhin si Taichi sa pagsigaw sa kanya at gumawa sila ng kasunduan. Sa pamamagitan nito, si Taichi ay naging ganap na summoner at bumalik sa kanyang katinuan sa totoong mundo gamit ang bagong tuklas na kapangyarihang ito. Sinabihan niya si Rin na alagaan ang katawan ni Ana at saka lumapit sa dragon habang sinasabi kay Ariel na ayusin nila ito ng isang suntok. Nang makita siya, pinuri ng dragon ang kanyang katapangan at tinanong ni Taiki ang dragon tungkol sa layunin nito at kung ano ang kakailanganin para makaalis ito sa digmaang ito. Sinabi sa kanya ng dragon na kung ipakita niya dito ang kanyang tunay na kapangyarihan, sasagutin nito ang lahat ng kanyang mga katanungan at aalis sa lugar na ito. Pagkatapos nito, naglulunsad ito ng pinagsamang pag-atake ng Flame Breath mula sa magkabilang bibig nito at sinasalungat ito ni Taichi ng malakas na pag-atake ng Wind Stream gamit ang kanyang kamao. Sa una, pareho silang pareho sa kapangyarihan, ngunit hindi nagtagal ay nadaig ni Taichi ang halimaw at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi ng Drive-In na masaya na makita ang kanyang lakas at ipinahayag na nagsisilbi ito sa isang babae at ang kanyang layunin ay subukan ang kanyang tunay na lakas. Sinabi rin niya sa kanya na mula ngayon ang babaeng iyon ay magpapatuloy sa paggabay sa kanya, ngunit ito ay kinakailangan para sa bansang ito at sa mundong ito, at pagkatapos ay lumipad sa malayo bago sabihin sa kanya na maging malakas kung nais niyang protektahan ang kanyang mga pinapahalagahan. Sa kabilang banda, nakita namin si Emperor na nag-uulat sa misteryosong babae, kasama ang isa pang nakahood na katulong at sinabi niya sa kanya na si Taichi ay nakipagkasundo sa espiritu ng hangin. Sinabi ng ginang na oras na upang ihanda ang kanyang susunod na patnubay at pagkatapos ng isang bayan ay darating ang isang bansa. Pagkatapos ng digmaan, dahan-dahang nagsimulang muling magtayo si Asper, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, dumanas sila ng malaking pagkatalo at nakita namin si Taichi na naglalagay ng ilang bulaklak sa libingan ni Ana at sinabihan siyang bantayan siya mula sa langit. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Lemia at ang iba pa at ipinakilala sila kay Ariel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang miniform. Habang pinag-uusapan ito, napansin nila ang isang karwahe na papasok sa bayan kasama ang isang escort ng mga kabalyero at sinabi ni Lemia na dala nila ang tuktok ng maharlikang pamilya. Sa kalaunan ay huminto ang karwahe malapit sa bahay ni Lemia at lumabas dito ang isang babaeng may purple na buhok na nagngangalang Alcina at ipinakilala ang sarili bilang anak ni Marcus Norman at ibinalita na naroon siya sa ngalan ni Haring Gilmore. Sinabi niya na naroroon siya upang humingi ng tulong sa kanila at hiniling na pumunta sila sa kabisera ng hari kapag nag-ayos sila sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Lemia kay Alcena na ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa at sinabi niya sa kanila na sa huling 30 taon ang bansa ay pinamamahalaan ng dalawang paksyon.
Ang isa ay sumusuporta sa kasalukuyang hari at ang isa ay sumusuporta sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Duke Dorchim. Nakuha ni Haring Gilmar ang kanyang kasalukuyang posisyon sa pamamagitan ng diplomasya at sa pamamagitan ng aktibong pag-abot sa ibang mga bansa, habang si Duke Dorchim ay mas konserbatibo. Ayon sa isa sa mga patakaran ni Haring Gilmar, ipinadala nila ang ilan sa kanilang mga salamangkero sa ibang mga bansa, at ito ay maaaring makaapekto sa kanilang pangingibabaw sa mapa bilang Magic Kingdom. Sa wakas ay nagpasya ang oposisyon na humawak ng armas laban sa kanila at malapit na ang digmaang rebelyon at umaasa silang tulungan sila sa labanang ito. Dahil doon, nakarating sila sa kabisera at napansin ni Taichi na ang lugar ay halos isang ghost town. Tinanong ni Lemia si Alcina kung may sinabi ba ang hari tungkol kay Taichi, at sinabi niya na pinilit niyang isama sila. Sa sandaling yon, isang araw ang lumipad patungo sa kanya, ngunit kinuha ito ni Taichi sa hangin na parang isang gigachat at iniligtas ang kanyang buhay. Nalaman namin na binaril ito ng isa sa mga tauhan ng duke, na nagulat sa kanya tungkol sa pagdating ng Otherworlders sa kabisera. Bumalik sa kastilyo, pumasok si Taichi, at ang iba pa sa courtroom, at ipinakilala sila ni Alcina sa head mage, si Bella, ang pinakamataas na commander ng kanilang hukbo, si General Sumela, at ang nag-iisang anak na babae ng hari, si Princess Charlotte. Sa sandaling yon, pumasok din ang hari, at pinuri sila sa kanilang mga pagsisikap sa pagtatanggol sa Aspir. Nagpasya si Lemia na laktawan ang mga formalidad at tanungin siya kung ano ang nangyari. Sinabi ng hari sa lahat na iwanan siya, at pagkatapos ay sinabi kay Lemia na hindi siya nagbago. Mukhang matandang magkaibigan na sila at sinabihan siya ni Lemia na bibigyan siya nito ng kamay ngunit kung papayag lang ito sa kanyang mga kondisyon. Sinabi ni rin na babalik sila sa Aspir sa ngayon at gusto rin niyang sabihin sa kanila ng tapat kung siya ang nasa likod ng pagpapatawag kay Taichi at rin sa mundong ito. Nagpasya ang hari na kagatin ang bala at sinabing siya nga ang nag-utos na ipatawag sila. Nang marinig ito, humakbang pasulong si Takeshi at tinanong siya kung paano niya maaalis ang kanilang mapayapang buhay at ipatawag sila rito upang pumatay ng mga tao para sa kanya at si Mira ay nagprotesta rin sa kanilang pabor. Sinabi ni Gilmar na gagawin niya ang buong responsibilidad at pagkatapos ay pumunta silang lahat sa kanilang mga silid. Si Lemia at Miura ay pumunta upang makipag-usap sa mga general at sina Taichi at rin ay nag-uusap tungkol sa bagong paghahayag na ito. Sa sandaling yon, kumatok si Alcena sa kanilang pintuan at sinabing gusto silang makausap ng prinsesa. Dahil doon, pumasok si Charlotte at humingi ng paumanhin sa kanila para sa abala at ipinahayag na siya ang nagpatawag sa kanila sa mundong ito. Ipinaliwanag niya na nagsagawa siya ng maraming pagsasaliksik bago ang spell at napunit sa pagitan ng pagpapatawag ng isang tao mula sa kanilang mapayapang buhay at gawin silang ipaglaban para sa kanila. Ngunit sa huli, nagpasya siyang gawin ang inaasahan sa kanya bilang prinsesa ng kahariang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na sa panahon ng pagpapatawag, ang isa sa mga asasin ni Duke ay nadulas at ginawa nitong hindi matatag ang spell. Nais lamang niyang ipatawag si Taichi na nagtataglay ng nakakabaliw na dami ng mahika, ngunit dahil sa pag-atake ng asasin. Nakuha rin si Ring at sa halip na ipatawag sa palasyo, na-teleport ito sa isang random na field malapit sa Aspire. Sinabi niya na medyo matagal siyang nahanap kung nasaan sila at humihingi ng paumanhin sa hindi lamang pagkasira ng kanilang buhay, kundi pati na rin sa pagiging isang walang kakayahan na pag-aaksaya ng espasyo. Matapos marinig ang lahat ng ito at makita ang kanyang pag-iyak, sinabi sa kanya ni Taichi at rin na itaas ang kanyang ulo at sabihin na pinatawad nila siya sa lahat ng kanyang ginawa at naiintindihan nila ang pagnanais na iligtas ang mga mahalaga sa kanya. Sinabi ni Charlotte na kapag ang bansa ay nasa kapayapaan, gagawin niya ang lahat upang matiyak na maibabalik niya sila sa kanilang mga mundo. Kahit na ito ay nagkakahalaga ng kanyang kaluluwa at sinabi ni Taichi na tutulungan nila siya sa digmaang ito upang silang lahat ay makaahon sa ito masaya. Sa sandaling yon, pumasok si Lemia at sinabihan si Taichi na lumabas. Pinalaban niya si Sumela na gustong makita kung talagang kasing lakas sila ng inaasahan ng hari at pinatunayan ni Taichi ang kanyang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagpigil sa lahat ng kanyang pag-atake at pagbali sa kanyang espada gamit ang pinahusay na talim. Pagkatapos nito, nagsimula silang maglaban ng magkahawak kamay at nagawang patumbahin ni Taichi si Sumela at pumaibabaw sa kanya. Ito ay talagang nasasabik sa kanya at tinanong niya siya kung papayag din ba siyang patumbahin siya at hihilingin sa kanya ang espesyal na puting bagay na yon sa loob ng kanyang katawan na nagpapaiyak kay Taichi sa hindi makapaniwala. Nang maglaon ng gabing iyon, tumingala si Taichi sa langit kasama si Ariel at kinausap siya tungkol sa takot na gumamit ng labis na lakas laban sa mga kaaway ng tao, ngunit kung nangangahulugan ito na protektahan si Rin, handa siyang gawin ito. Pagkatapos nito, bumalik siya sa loob upang suriin si Rin at hindi sinasadyang pumasok sa kanyang pagbibihis. Sa kabilang banda, nakita namin si Charlotte na nagdarasal sa banal na templo habang ang emperor ay lumalapit sa kanya at nalaman namin na siya ay tinatawag na Cardinal Lodra at hindi alam ni Charlotte na siya ang nasa likod ng pag-atake kay Aspir. Kinaumagahan, nakita namin si Taichi na naglalakad sa paligid ng kastilyo para hanapin si Rin.
Sa kalaunan ay nahanap niya itong nagdidilig ng mga bulaklak at sinabihan siyang dalhin ang kanyang mga plot sa courtroom dahil gusto ni Lemia na sumali sila sa pulong kasama ang mga general. Sa kabilang banda, nakikita natin ang duke na nakikipagpulong sa kanyang mga general. Dalawa sa mga Marquise ang tila nagkakaroon ng talakayan tungkol sa kanilang susunod na hakbang kasama si Marcus Milgan na nagmumungkahi na tipunin nila ang kanilang mga puwersa at palibutan kaagad ang kabisera ng hari. Habang si Mark ay sinasabi ni Marquis na dapat nilang suriin muna ang mga kakayahan ng dalawang otherworlders na ito bago maglunsad ng tamang pag-atake. Idinagdag niya na ayon sa kanilang intel, ang isa sa kanila ay maaaring magpatawag ng mga espiritu at sabihin na dapat nilang laruin ang kanilang mga baraha. Sa huli, ang duke ay pumanig kay Milgan at binigyan siya ng pahintulot na tipunin ang kanilang mga puwersa at pangunahan sila sa kabisera. Sa kabilang banda, si Sumela at Bella ay nagulat sa hari tungkol sa hukbo ng duke na nagmamartsa patungo sa Wenefix at sinabi sa kanya na mayroon silang 3,000 sundalo na handang i-deploy kasama ang 6,000 pang naka-standby. Sinabi ni Bella na mayroon din siyang 300 salamangkero na handang lumaban kasama ang 600 pa bilang backup. Sinabihan sila ng hari na ipagtanggol ang kabisera ng buong lakas, lumipat sila sa tactical meeting room kung saan bumuo sila ng plano na makipagkita sa mga puwersa ng duke sa timog kinaumagahan kasama sina Taichi at Rin na tinutulungan din sila. Nakaramdam si Taichi ng pag-aalala tungkol sa paggamit ng kanyang kapangyarihan laban sa mga tao, ngunit sinabihan siya ni Lemia na magpalaki ng ilang bola at hinikayat siya ni Sumela na may pangakong pakasalan siya pagkatapos ng digmaan na higit na nag-aalala kay Taichi. Kinagabihan, pinuntahan ni Taekyu si Rin na mukhang masyadong tensyonado sa pagsali sa digmaang ito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang makibahagi dito dahil nagkamali siya. Ngunit sinabi niya kay Taichi na tumalon siya sa bilog ng kanyang sariling malayang kalooban at lalaban siya kasama niya. Sinabi rin niya sa kanya na magpalipas ng gabi sa kanyang silid at pareho silang umupo kasama ni Rin na nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Mukhang magiging lalaki na si Taeki ngayong gabi, ngunit habang sinusubukan niyang hawakan ang kamay nito, may napansin siya at sinabi sa kanya na oras na para tawagin itong gabi. Samantala, nakita namin sina Miura at Lemia na nag-uusap tungkol kay Rin sa ilang tsaa, at nagpasya si Myra na tingnan siya, ngunit may napansin si Lemia habang nakatingin sa labas ng bintana at sinabing maaaring naging paranoid din siya. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin ang isang nakahood na mamamatay tao na nakatayo sa labas ng bintana sa isang puno at lumabas na ang Marquise ni Marco ay nagpadala sa kanya upang patayin sina Taichi at Rin sa gabi upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad para sa assassin, napansin na siya ni Taichi kanina at naglagay ng ilang unan sa kanilang kama na natatakpan ng kumot. Sinaksak ng assassin ang mga unan at nahuli siya ni Taichi at ng iba pa sa kwarto. Nagsimulang magkwento si Taichi tungkol sa kung paano niya siya napansin kanina, ngunit walang pakialam ang assassin sa pag-urong niya sa sarili at ginamit ang pagkakataong ito para salakayin si Rin. Nang makita ito, agad na binuksan ni Taichi ang kanyang pisikal na pagpapahusay at sinimulan niya itong bugbugin ng napakalakas na nagsasabing hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang mga taong sinumpaan niyang protektahan. Matapos siyang bugbugin ng ilang oras, pinigilan ni Lemia si Taichi na nagsasabi na sapat na yon, ngunit ang assassin ay lumabas mula sa ilalim niya at nagpasya na si Ishikai mismo sa pamamagitan ng marubdog na pangangaso sa lupa. Kinaumagahan, humarap ang hukbo ni Gilmore sa puwersa ni Marcus Milben na binubuo ng 1,000 sundalo. Sinimulan ni Taichi ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng babala sa kanilang daan gamit ang wind spell at pagpapasabog sa lupa sa harap lamang ng mga puwersa ng kaaway. Umaasa sila na ito ay magpapatigil sa kanila ng ilang oras, ngunit sa kanilang pagtataka, si Milgan at ang kanyang mga tauhan ay nagtaas ng kanilang mga kamay at naghagis ng isang bungkos ng mga bolang apoy at tubig gamit ang mga mahiwagang singsing at hinampas ang kanilang hukbo. Ito ay nakalilito sa kanila sa una, ngunit ginagamit ni Taichi ang kanyang mga kakayahan sa chip para mag-zoom in at sabihin kay Lemia ang tungkol sa mga espesyal na singsing. Sinabi niya na ang mga yon ay mga mahiwagang bato at mga kababalaghan kung saan nila nakuha ang kabisera upang ihanda ang 1,000 nito para sa lahat ng kanilang mga tauhan. Pagkatapos ay idinagdag niya na maaaring gamitin ng mga singsing na ito ang puwersa ng buhay ng mga casters kung maubusan sila ng magik at magpapatuloy sa pagcast at maaari itong maging nakamamatay. Kung ang isang tao na walang wastong pag-unawa sa mga mahiwagang bagay ay gumagamit nito. Gaya ng inaasahan, patuloy na ginagamit ng hukbo ni Milgan ang mga magic ring at mabilis na naubos ang kanilang sarili. Ang makita silang nagpupumiglas ng ganito ay nagpapasaya sa hukbo ni Gilmore at sinabi nilang baka hindi na nila kailangan pang lumaban. Kailangan lang nilang ipagtanggol ng may sapat na katagalan at ang mga kalaban ay magpapabagsak sa kanilang sarili. Dahil dito ay hindi komportable sina Taichi at Rin at tumingin sila kay Lemia para sa isang sagot at sinabi ni Sumela na kahit na nasa kabilang panig sila, bahagi sila ng kanilang kaharian at ni Gilmore. Hindi rin gusto ang mga hindi kinakailangang kaswalti. Sabi ni Lemia na baka may plano siya humingi ng tulong kay Rin. Naglagay ng harang si Tichu sa harap nila gamit ang wind magic ni Ariel at pinoprotektahan ni Myra si Rin mula sa anumang stray shots hanggang sa maghanda siya ng isang espesyal na spell kasama ang iba pang royal mages at bigla silang nagpaulan.
Pagkatapos ay gumamit si Rin ng mahika ng kidlat at ginulat ang puwersa ng kalaban at nawalan sila ng malay. Nakaramdam din si Nobu ng pagkapagod at napaluhod siya, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang katulong ng Duke, si Inimikos, na lumalapit sa kanya at sinabi sa kanya ang nangyari. Tinanong siya ni Nilgan kung bakit sila natatalo at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nakakaubos na epekto ng singsing at pagkatapos ay sinaksak siya bago sabihin sa kanya na natupad niya ang kanyang layunin. At kasama nito, ang digmaan ay nagtatapos. Nang gabing iyon, nakita namin sina Kasim at Grammy na umiinom sa isang bar at naglabas si Kasim ng isang maliit na gadget at sinabing sa susunod na makita niya si Taichi, gagawin niya itong dilaan ang dumi sa sahig. Kinaumagahan, ginising ni Rin si Taichi gamit ang kanyang mga espesyal na kasanayan sa bibig, ngunit napunta si Taichi sa banyo dahil sa sobrang pagkain ng Indian na pagkain kagabi. Pagkatapos nito, nakipagkita sila kina Lemia at Myra na nagsabi sa kanila na pinatawag silang lahat ng hari sa courtroom. Lahat sila ay pumunta upang tingnan kung ano ang nangyari at sinabi ng hari na nais ng prinsesa na gantimpalaan sila para sa kanilang mga nagawa sa digmaan. At hinahayaan silang pumili ng mga espesyal na armas mula sa koleksyon ng hari. Nakakuha si Lemia ng magic ring, kinuha ni Taichi ang isang mukhang Japanese na katana, pumili si Rin ng magarbong staff, at kumuha si Mira ng high-grade dagger para sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, pumunta silang lahat sa training ground kung saan hiniling ni Sumela kay Taichi na ipakita sa kanya ang kanyang malaking itim na espada. Sinubukan din ni Lemia ang kanyang magic ring habang si Sumela ay nasa ibabaw ng Taichi. At sinasabi sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang mainit na pagnanasa gamit ang kanyang espada sa kanya. Iniikutan niya siya at sinabing kukunin niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit nasusuka pa rin si Taiki dahil sa sobrang pagkain kagabi at nawalan ng malay. Si Taichi kahit papaano ay nakatakas mula roon at pumunta sa bayan upang kumuha ng gamot. Samantalang kung paano niya napapansin ang mga taong nakatingin sa kanya at nagtataka siya kung nakatingin ang mga ito kay Ariel, pero ang sabi niya ay ginawa niya iyon para siya lang ang nakakakita sa kanya sa ngayon kaya pinagtitinginan talaga siya ng mga tao. Sa sandaling iyon, may mga bata na lumapit sa kanya at tinawag siyang malakas na tao mula sa digmaan at napagtanto ni Taichi na medyo naging popular siya sa karamihan. Inaliw niya ang mga ito saglit at pagkatapos ay lumakad sa isang walang laman na kalye at tinawag ang taong sumusunod sa kanya sa mga anino. Ito ay lumabas na walang iba kundi ang isang armadong si Kasim na nakakaramdam ng maalat tungkol sa Taichi na makuha ang lahat ng katanyagan na ito. Tinanong siya ni Taichi kung ano ang nangyari sa braso niya at nang malaman niyang siya ang kumuha nito ay talagang nalulungkot siya. Sinabi ni Kasim na nagpasya siyang talunin siya at hamunin siya sa isang tunggalian ayon sa kanyang mga termino o lasunin niya ang lahat ng mga balon sa lungsod. Inilabas niya ang gadget na nakuha niya kay Lodra at sinabing maglalagay ito ng mga paghihigpit sa mahika ni Taichi at gagawin itong katumbas ng sa kanya. Sa ganitong paraan maaari silang lumaban sa pantay na batayan at mapapatunayan niya na natalo lamang siya sa kanya dahil sa kanyang mga regalo. Malinaw na ito ay mukhang isang masamang ideya, ngunit bilang alpha male siya, sinabi ni Taichi na hindi siya maaaring umatras mula sa isang labanan tulad nito at patunayan ang kanyang panginibabaw. Nagalit ito kay Ariel at sinabi niya sa kanya na huwag babalik na umiiyak kung hindi na bumalik ang kanyang kapangyarihan at magsisimula na ang labanan. Sinimulan nito ni Taekje gamit ang isang putok ng hangin, ngunit nailagan ito ni Kasim at tumalikod gamit ang isang punyal. Hinaraan ito ni Taichi gamit ang kanyang espada at pagkatapos ay tumalon pabalik para barilin si Taichi gamit ang mga bala ng yelo at tubig. Nagmamadaling sumulong si Taichi at inalis ang kanyang punyal sa kanyang kamay, ngunit nakuha siya ni Kasim ng ilang mga bala ng yelo at naging matindi ang labanan. Pinagmamasdan sila ni Grammy mula sa sulok habang tinatalo nila ang buhay na liwanag ng araw sa isa't isa. Sa huli, iniisip nilang dalawa kung dapat ba silang magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa mawalan ng malay ang isa, ngunit sa halip ay nagpasya silang tapusin ito sa kanyang susunod na hakbang. Nag-charge si Kasen ng isang napakalaking ice spell at naghahanda na ihagis ito kay Ticha, na mukhang medyo nabugbog at hindi makaiwas dahil sa kanyang pinsala sa binti. Iniisip ni Taichi ang tungkol kay Rin at ang kanyang maagang mga aralin sa mahika, at nagpa siyang maniwala sa kanyang sarili, at naglagay ng mahika sa kanyang espada, at ginamit ito upang hatiin ang spell ng yelo ni Kasim at pinabalik siya sa paglipad papunta sa dingding mula sa shockwave. Sa pamamagitan nito, natapos ang kanilang laban at tinanggap ni Kasim ang pagkatalo, ngunit sinabi ni Taichi na mayroon siyang kahit isang karagdagang halaga ng bentahe, kaya hindi ito naging patas. Pagkatapos nito, hiniling ni Ariel kay Kasim na ibalik ang mahiwagang kapangyarihan ni Taichi, at sinabi niya sa kanila na sirain ang mahiwagang gadget upang ibalik ang lahat sa normal. Ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, ang madilim na aura sa paligid ng gadget ay bumubuo ng sarili sa isang anino na halimaw at nagsimulang umatake sa Taichi. Sinubukan ni Taichi na lumaban gamit ang hangin at mahika, ngunit hindi ito gumagawa ng anumang pinsala sa anino na halimaw na tumama sa kanya pabalik ng isang bungkos ng maitim na bala. Mukhang masama ang mga bagay para sa kanya, ngunit biglang lumabas si Grammy sa kanyang invisibility na balabal at inatake ang halimaw. Inabala ito ni Kason gamit ang kanyang ice magic at sinabihan si Grammy na sirain ang gadget. Ngunit kahit na matapos itong sirain, hindi nawawala ang halimaw at nagtataka si Kason kung pinlano rin ni Lothar ang lahat ng ito.
Napansin ni Taichi na ang mga kapangyarihan ay bumalik kahit papaano at sinabi niya na bubugain niya ang halimaw sa isang pag-atake at sinabihan si Ariel na i-compress ang nakapaligid na hangin upang bumuo ng ilaw at hampasin ang halimaw gamit ang kanyang espada. Pagkatapos nito, binibigyan niya ng healing potion si Kasim, ngunit sinabihan siya ni Grammy na itigil ang pagdurog sa kanyang pride at sinabi na maalat lang siya sa pagkawala sa kanya. Ngunit ngayon na sila ay lumaban sa pantay na termino, tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo at malamang na magsisikap na lumakas. Pagkatapos ay tinulungan niya itong tumayo at lumayo kasama si Kasim, na ngayon ay tila nakabuo ng isang malusog na tunggalian sa Taichi. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang kampana ng lungsod at ibinalita ng tagapagsalita na nagdeklara ng digmaan ang hukbo ng duke. Tumakbo si Taichi pabalik sa kastilyo upang makipagkita kay Rin at sa lahat sila ay naghahanda para sa digmaan na magsisimula sa susunod na araw. Kasabay nito, nakita namin si Ladra na nag-uulat sa misteryosong babae tungkol sa kung paano hinarap ni Taichi ang anino na halimaw at sinabi niya sa kanya na magpatuloy sa kanyang susunod na patnubay. Nakikita rin namin ang iba pang nakahood na figura sa tabi nila na medyo kamukha ni Animachus. Kinaumagahan, kinausap ni Duke Dordeshim ang kanyang hukbo bago nagmarch sa patungo sa kabisera at ni Marcos Marquez. Humihingi ng kanyang pahintulot na makitungo sa mga Otherworlders at Lemia ng mag-isa dahil ginawa na niya ang mga kinakailangang pagsasaayos at hindi siya bibigyan tulad ni Nilgan. Pagkatapos nito, nagmarcha ang Duke patungo sa kabisera at magkaharap ang magkabilang hukbo. Tinanong niya si Cinemachus kung mayroon silang anumang pagkakataon na manalo at sinabi niya na si Marcus Marcius ang bahala sa lahat maliban kay Taichi. Pero sisiguraduhin niyang hindi siya problema para sa sarili niya. Sa kabilang banda, itinaas ni Ilmar ang moral ng kanyang mga sundalo sa pananalitang ito at sinabihan silang gumawa ng landas tungo sa tagumpay para sa kanilang kaharian bilang mga bayani nito. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang digmaan at nakita namin ang mga lalaking nagsasagupaan ng mga espada at mga mahiwagang spelling na inihagis sa buong larangan ng digmaan. Nangibabaw si Rin at Miura sa labanan, kasama ni Lemia ang pagsira sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng mga spell mula sa kanyang bagong mahiwagang singsing. Ngunit pagkatapos silang lahat ay ipares laban sa kanilang mga laban na inihanda ni Marcy para sa kanila, at nakita namin ang isang i-ranked adventurer na nagngangalang Suzora na humarap kay Rin. Si Marcellus mismo ang humarap kay Miura, habang ang isang mangkukulam na nagngangalang Miss Follow ay hinahamon si Lemia, gamit ang kanyang jamming magic para i-jam ang buong katawan niya gamit ang kanyang fake staff. Samantala, ginagamit ni Takeshi ang kanyang mahika ng hangin para tumalon sa mga puwersa ng kaaway at dumapo sa harap mismo ng kampo ng Duke. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang diskarte sa labanan, pumasok lang siya at sinabihan ang Duke na sumuko. Sinabihan ni Dorshan ang lahat maliban kay Inimicus na maglakad sa labas, at kinausap niya si Taichi tungkol sa kanyang panukala. Sinabi ni Taichi na kung sasabihin niya sa kanyang mga tauhan na sumuko ngayon, sisiguraduhin niyang kaawaan siya ng hari. Kung hindi, mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang bugbugin siya at ibalik ang kanyang ulo sa hari mismo. Nang marinig ito, tinanong siya ni Dorgashan kung bakit hindi siya naging hari mismo sa Taichist. Sabi niya na magiging sobrang abala at ayaw niyang mapuot ng libu-libong tao sa pamamagitan ng pagiging diktador na gagawin ang lahat ng gusto niya. Napatawa si Dorishine nang marinig ito at sinabi niya na ang paglaki sa isang mapayapang mundo ay talagang makakapagpabago ng pananaw ng isang tao. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya kay Taichi na ito ay isang bagay ng pagmamalaki at kung minsan ang mga taong may kapangyarihan ay dapat sumama sa kanilang mga desisyon kahit na magresulta ito sa kanilang pagkamatay. Tinitingnan ni Takechi ang kanyang piping mukha at nagtataka kung siya ay naging matanda na tulad ni Joe Biden habang nakikita namin si Inimicus na nagluluto ng ilang madilim na spell sa likod ng lahat na nagpapainom sa lahat sa kanilang hukbo ng kanyang maitim na katas. Bumalik sa larangan ng digmaan, inalis ni Lemay si Miss Follow at tinanong siya kung pinaplano lang niya itong suotin. Inatake niya siya gamit ang salamangka ng yelo, ngunit hinarangan niya ito sa pamamagitan ng pagpapatawag ng apoy mula sa lupa. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isang bungkus ng mga bala ng yelo patungo sa kanya, ngunit hinarangan niya ang mga ito gamit ang magik ng depensa at binaril siya gamit ang isang windblade. Nagulat ito sa matandang salamangkero at tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at sinabihan si Lemia na tapusin siya na ginagawa niya gamit ang isang napakalaking bolang apoy. Kasabay nito, nilabanan ni Mira si Marcellus gamit ang kanyang nagniningas na espada, ngunit itinulak niya ito sa hangin at naisip na makakatikim siya ng karne ng duwende ngayong gabi. Ngunit pagkatapos ay dumaan siya sa kanya at hiniwa ang kanyang lig gamit ang punyal na kinuha niya mula sa koleksyon ng hari. Si Rin naman ay mukhang nahihirapang tapusin ang kalaban. Pinapanatili ni Suzuru ang opensa at pinilit si Rin na maglaro sa defensive. Ito ay tumatagal ng ilang oras, ngunit sa wakas ay natapos na ni Rin ang pagsusuri sa kanyang mga galaw at kakayahan at naghahanda na tapusin ang labanan. Naghahanda siyang hampasin siya ng isang fling spell, ngunit tumalon si Suzuru at hinampas ang lupa at napaatras si Rin. Lumipat si Rin sa ice magic at bumaril ng ilang icicle patungo sa kanya, ngunit tinamaan silang lahat ni Suzuru para lang napagtanto na nakakagambala sila nang makita niya si Rin sa ibabaw niya na may napakalaking bolang apoy sa itaas ng kanyang ulo. Ibinaba ito ni Rin at ibinaba ang malaking tipak ng HV ni Suzuru.
Ngunit pagkatapos ay napansin nila ang mga nahulog na sundalo sa kanilang paligid na kumikilos na kakaiba habang pinalibutan nila sila tulad ng mga zombie at sinabi ni rin kay Suzuru na sumama sa kanya kung gusto niyang mabuhay at sila ay magtutulungan. Samantala, patuloy na nakikipag-usap si Taichi sa Duke tungkol sa pagsuko, ngunit pagkatapos ay napansin ni Ariel ang masamang spell ni Inimicus at sinabi niya kay Taichi ang tungkol dito. Marinig ang Inimicus na ito ay nagsimulang tumawa at sinabi na ang kanyang espiritu ay halatang mapagtanto ito, ipapakita ang kanyang tunay na kulay bilang ang taong nagpasiklab ng paghihimagsik na ito at ginawa ang Duke laban sa kanyang sariling kapatid. Sinabi niya na inihanda niya ang battlefield na ito sa pamamagitan ng spell na tinatawag na Darkness Curse noon pa man na nagpapagulong-gulong ang lahat sa kanyang kontrol at naging isang slaying machine. Sinabi niya na ginawa niya ang lahat para sa babaeng iyon habang ang tinutukoy ay ang misteryosong utak at sinabing wala siyang pakialam sa kaharian na ito o sa away ng kanilang magkakapatid at gagawin niyang alabok ang lahat ayon sa nais ng kanyang amo. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang ipalaganap ang spell sa buong larangan ng digmaan at naging demonyo rin. Bumalik sa larangan ng digmaan, nakita namin sina Lamia at Bella na pinagmamasdan ang spell sa kanilang mga ulo at ipinapaliwanag na ito ay ang parehong spell na ginamit 200 taon na ang nakakaraan. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng kanilang mga kalapit na bansa, ang Holy Skitalit Empire at ang Guardian Empire. Habang ang labanan ay medyo mabilis, ang mga nahulog na mga sundalo ay naging mga nakakabinging zombie na umatake sa magkakaibigan at magkaaway. Mabilis silang pumunta sa mga hindi manlalaban at sa dulo ng lahat. Mahigit 700,000 tao ang namatay. Ang labanang ito ay nawala sa kasaysayan bilang Bloody Rhapsody, at hanggang sa hindi nila durugin ang pinagmulan ng mahikang ito, hindi na nila maibabalik ang lahat sa kanilang katinuan. Ang spell ay patuloy nakakalat sa mga nabubuhay, at sila ay magiging walang isip na mga zombie na gutom sa labanan. Nagsimulang magmukhang masama ang mga bagay para sa magkabilang hukbo, habang si Lemia at ang iba pa ay napapalibutan ng mga sangkawan ng mga walang isip na mga puppet na ito. Nagpasya silang lumaban at umaasa kay Taichi na iligtas ang araw gamit ang kanyang plot armor, na magdadala sa amin pabalik sa kampo ng Duke kung saan pinakawalan ni Taichi ang kanyang espiritong kapangyarihan at naghahanda na gumamit ng buong lakas na pag-atake na maaaring magresulta sa pagkawala ng kanyang buhay. Napagpasyahan niyang gamitin ang lahat sa pagkakataong ito para iligtas ang kanyang mga kaibigan, ngunit bago niya mailabas ang lahat ng kapangyarihang iyon, tumigil si Ariel sa oras at sinabing nagsisinungaling siya sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at sinabing natatakot siya sa sarili niyang kapangyarihan, at hindi niya alam kung paano ito makakaapekto kay Taichi, at iyon ang dahilan kung bakit nagpakita lamang siya sa harap niya sa semi-original na anyo na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na pagkatapos makita ang kanyang pagpapasya, naniniwala siya ngayon na handa na itong maranasan siya sa kanyang tunay na katawan at sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan na lumabas na si Sylphid. Pagkatapos noon, ang oras ay nagsimulang bumalik sa normal at si Rin ay pumunta sa Taichi kasama si Suzuru at niyakap siya. Napansin ni Taichi na nasugatan ang kanyang binti at sinabing tatapusin na niya ang digmaang ito para makauwi na sila. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag si Sylphie at gumamit ng isang espesyal na spell para basagin ang magic circle ng Darkness Curse. Ito ay talagang nagulat sa lahat at ipinahayag ni Suzerain na Sylphid ang pangalan ng reyna ng mga espiritu at siya ay itinuturing na isa sa 4 na pinakamalakas na espiritu sa buong universo. Dahil dito, bumalik sa normal ang lahat at sinabi ni Taichi na kailangan pa niyang pangalagaan ang nasa likod ng lahat ng ito at maghanda upang labanan si Inimicus sa kanyang anyo ng demonyo. Pagkatapos ay sinisingil niya ang kanyang bagong kapangyarihan at pareho silang lumipad sa kalangitan upang magsimula ng isang Dragon Ball Z-style fight. Ilang beses silang nag-aaway bago siya tinanong ni Taichi tungkol sa misteryosong babae. Sinabi ni Inimicus na siya ang pinuno ng mundong ito at siya ang nagplano ng lahat mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagtawag sa mundong ito hanggang sa araw na ito kung saan nabuksan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang summoner. Ibinunyag niya na ang mundong ito ay patungo sa isang malawakang digmaan at upang protektahan ito, kailangan nila ng isang tunay na sandata at ang Taichi ay magiging iyon para sa kanila. Idinagdag pa niya na ang lahat ng mga laban na ito na kanyang nakipaglaban sa ngayon ay bahagi ng plano ng ginang na palakasin siya, at siya rin ay isang pawn lamang sa kanyang grand scheme. Tinanong siya ni Taichi para sa kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Inimicus na hindi pa oras para malaman niya iyon, na talagang ikinagalit ni Taekyo, at sinabi niya na hindi niya tatanggapin ang pagkawala ng mga kaibigan at napakaraming buhay sa gayong dahilan sa bias. Ipinagpatuloy niya ang pagsuntok sa demonyo at kalaunan ay nadaig siya habang namumuo ang kanyang galit at sinimulan niyang hampasin ito ng kanyang mga suntok hanggang sa matamaan siya ng isang malakas na hampas sa kanyang tiyan at ginawa siyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw niya at sinabihan siya ni Inimicus na ihatid ang pangwakas na suntok dahil ang pagiging malambot ay ang natitirang kahinaan niya, ngunit sinabi sa kanya ni Taichi na iniwan niya ang kanyang sangkatauhan nang tanggapin niya ang kapangyarihang ito at sinisingaw siya gamit ang malakas na pag-atake ng kidlapo. Dahil dito, natapos ang digmaan at nakita namin si Taichi na nagising sa kastilyo kasama sina Rin, Lemia, at Miura sa kanyang tabi.
Pinuno nila siya sa lahat dahil natalo niya si Inimicus at tumakbo din sina Alcina at Charlotte para tanungin kung ayos lang siya. Salamat po. Tila, naubusan siya ng mahika at maraming araw na natutulog, ngunit ngayon ay itinuturing siyang bayani ng kahariang ito. Ibinigay sa kanila ng hari ang titulo ng mga tagapayo sa maharlikang hukbo at pinasama sila sa kanilang hanay bilang mga espesyal na puwersa na nilalayong ipatawag kapag ang kaharian ay nasa sa gulo. Ibinaba din ni Gilmar ang kanyang kapatid para sa pagkilos ng paghihimagsik at bumalik ang kapayapaan sa kaharian pansamantala. Nakita namin si Tichu na nag-iisip tungkol sa kung paano siya maaaring maging isang halimaw din dahil sa kapangyarihang ito, ngunit tiniyak ni Lemiox sa kanya na gaano man kalaki ang kapangyarihang makuha niya, mananatili siyang tao kung nasa tamang lugar ang kanyang puso. Pinasaya niya siya at nagpasya silang lahat na bumalik sa Asper upang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Nakita sila ni Charlotte at Alicentis at nangako si Charlotte na gagawa ng paraan para ibalik sila sa kanilang mundo. At sinabi sa kanya ni Taichi na maglaan ng oras dahil hindi rin nila iniisip na gumugol ng ilang oras sa kanilang mga bagong kaibigan sa mundong ito. Dahil doon, bumalik na sila sa Aspire at sinabi ni Taichi na lalakas ka para hindi na hahayaang masaktan muli ang sinuman sa kanyang mga kaibigan. Habang nakikita natin ang misteryosong utak na si Lady bantayan siya sa pamamagitan ng kanyang bolang kristal.